huwag kayong magpapakampante ng tulog. Po, kung ano man ang marinig nyo sa labas ng bahay, huwag nyo nang pansinin at huwag nyo bubuksan ang pinto. Mag-iingat kayo. Marunong palang umiwas sa mga bisita natin. Helen! Sarah! Inday! Itali sila! Sunog ka na ngayon! Kabayaran sa mga pinatay nyo! Hindi na kayo makakaulit pa! Alam mo pare, sa 7 taon ko dito sa Jaryong to, hindi pa ako nakakakuha ng istoryang talagang yung kikilabutan ako sa gabi. Yung tipong mapapalingon ka sa likod mo kahit alam mong ikaw lang mag-isa sa kwarto. Psst, hindi ka dahil sanay ka nang matulog sa tabi ng mga litrato ng bangkay? Yung huling assignment natin, di mo nga ako ginising kahit may ahas sa sahig ng lumang simbahan eh. Bah, sayang yung shot ha. Buhay ka pa naman ngayon, di ba? Oo, buhay nga. Pero muntik nang mawalan ng santol. Santol lang naman na mawawala pare. Relax, mabubuhay ka pa niyan. Saka, yan ba o scoop? Di santol. Lecheng scoop yan pare, masyadong pahamak. Paano na lang yung mga chika babes ko? Gagawa pa ako ng maraming junior ko eh. Gusto ko pa naman yung isang buong basketball team. Loko ka talaga pare. Wala ka na talagang ibang iniisip kundi babae. Ay nako, bago yung anak na iniisip mo, una, dapat marunong kang makontento sa isang babae. Pare, I'm a man. We're a man. Alam mo, hindi mo ako masisisi pare. Madaming magagandang chicks eh. Hindi ko kayang ma-resist silang lahat. Likas ka na talagang babaero, Troy. Ewan ko na lang talaga ha. Hindi na ako magugulat kung may kakatok sa office, hihingi ng sustento sa'yo. Pare, parang hindi mo naman ako kilala. Safe to sa lahat. Basketball player ako, pero alam ko kung kailan hindi dapat tumira ng 3 points, ha? Bahala ka pare. Malaki ka na, hindi ka na bata. Sino yung kumakatok? Pamalay ko pre. Magkasama tayong dalawa dito eh. Na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Lagot ka, may kumatok na. Manghihingi na yan ng sustento. Elmo, pare, hating gabi na. Walang babaeng kakatok ng 10 oras ng gabi para sa sustento, no? Hala, hindi kaya ito yung horror na kikilabutan ako? Gagi ka talaga, Elmo. Silipin mo na lang sa pinto. Naglilinis pa ako ng camera ko eh. Bakit ako? Ihanda mo yung camera mo. Baka maganda scoop to. Lakas ng trip, ang lalim na ng gabi. May kakatok pa sa opisina. Ihanda ang putya. Ang sabihin mo pre, gusto mo lang na may kasama kasi natatakot ka. Ikaw talaga pare. Sa 7 taon kong naghahanap ng magandang scoop sa mga kababalaghan at aswang, ngayon pa talaga ako matatakot? Oo na, sige na, sabi mo eh. Handa na yung camera ko. Buksan mo na yung pinto. Handa na ba talaga yung camera mo? Huwag mo sasayangin na scoop ha. Malilintikan ka talaga sa akin pre. Oo nga, ang dami mo pa sinasabi. Buksan mo na agad. Ay, nawala. Nawala tuloy yung katok. Ang dami mo pa kasing arte pare. Sabihin mo, natatakot ka lang. Mukha mo. Ako matatakot? Kalalaki kong tao. O yan, kumakatok na ulit. Buksan mo na agad. Buksan mo nga ako, hindi ka natatakot pare. Ang dami mong pasikot pre. Buksan mo na lang, scoop mo yan eh. Sino yan? Ha? Wala naman tao. Teka nga, lalabasin ko na nga. Wala talaga eh. Pinagtitripan na ba tayo? Baka ito na talaga pare. Nararamdaman ko na yung magandang scoop na galing mismo sa experience natin. Honghang. Di pa nga tayo sigurado kung kababalaghan ba talaga yung nararanasan natin ngayon eh. Hindi maglagay tayo ng camera bukas ng gabi. Baka sakaling maulit. Patawa ka ba pare? Nag-iisa na nga lang yung camera mo eh. Pang picture pa. Alam mo pre, kapag gusto mo, hahanapan mo ng paraan, di ba? Ano ba yung paakbay-akbay, pagngisi at pagtaas-baba ng kilay mo sa akin? Sinasabi ko sa'yo, wala tayong pera, pre. Sayang yung scoop, pre. Titiba naman tayo kapag nagustuhan yung mapapasa natin eh. Alam mo, itulog na lang natin to. Tara na, pumasok na tayo. Nilalabok na tayo dito sa labas eh. Uy, teka pre. May sobre sa paanan mo, may sulat yata tayo. At sa ganitong oras pa talaga pinadala ha? Ang galing. Akin na nga, ayaw mo pang pulutin eh.
Anong pangalan at taga saan daw? Ang pangalan eh. Wala ring return address. Medyo basa yung sulat pero okay pa naman yung tinta. Anong klaseng papel ba yan? Wala bang matinong papel yung nagpadala? Parang may usok pa oh. O ano sabi? Magandang gabi. Gusto nyo ba ng magandang istorya? May alam ako. Baryo ng mga magagandang babae. Para silang diwata pero kakaiba. Parang may tinatago. Masyadong maganda para sa isang liblib na baryo dito sa Baryo Luna. Wala masyadong dumadayo rito, pero kung meron man, hindi na nakakalabas. Kung naghahanap kayo ng storya, punta kayo rito. Baka kayo pang makahanap ng totoo. Baryo ng magaganda? Interesting ah. Gagi pare, totoo ba to? Pinagloloko lang yata tayo ng entertainment section eh. Matagal na rin kasing walang kababalaghan sa feature section natin. Naawa na siguro. Pero pre, walang makakaisip magsulat ng ganito para lang sa kalokohan. Tingnan mo yung sulat. Yung mga salita parang nagmamadali. Yung dulo, parang may bahid ng... Walang tinta ba yan? Walang tinta? Ano yan? Death threat? Ay gagi, parang hindi yata tinta yan, Troy. Ha? Ano sasabi mo pare? Ay shucks, oo nga pare. Parang hindi nga tinta to. Pero parang pamilyar pare. Bakit? Posible bang pinaglalaruan lang tayo nang may dala nito sa atin? Hindi pare. Parang nangyari na to dati. Naalala mo si Sir Igme? Sir Igme? Oo, yung nawawalang journalist ng horror section dati. Ah, yung matandang journalist na nagsasaliksik ng kababalagan sa liblib na baryo ng... Ano nga ba yun? Oo, ganito din yung nangyari. May natanggap din na sulat si Sir Igme. May bahid din ng dugo. Kaya hindi nagdalawang isip si Sir na pumunta agad sa lugar. Scoop na yun eh. Sayang naman kung palalagpasin lang niya, di ba? Pero yun lang. Hindi na siya nakabalik dito. Hindi pa siya nag-background check muna? Di na pare. Scoop na yun eh. Sasayangin pa ba niya kung hindi niya kukunin kaagad? Yan talagang napapala kapag hayo ka na sa scoop eh. Pare, ibig mong sabihin, itong sulat na to, parang kapareho nung kay Sir Igme? Hindi lang kapareho, Troy. Parehong pareho. Baryo magaganda. Tinatagong sikreto. Sulat na walang sender. Dugo. Ay putya, kinikilabutan ako bigla pare. Gabi pa talaga dumating to oh. Parang sinusubukan tayong akitin eh. At baka sinusubukan tayong bitagin. Teka lang. So anong balak mo? Susugod tayo sa Baryo Luna ng basta-basta? Di ko alam. Pero ang totoo, parang hinihila ako na sulat na to. Alam mo kung anong dapat nating gawin? Imbis na sumugod agad, magsaliksik muna tayo tungkol sa baryo na yon. Paano naman, pre? Di maghanap sa computer. Yung computer sa office ni Ma'am Tess na uugod-ugod. Magagamit natin yun, pare. Tama ka. Bukas ng umaga puntahan natin siya. Pero ano? Kung totoo nga tong sulat na to, at kung may nangyari kay Sir Igme dahil dito, handa ka na ba? Handa saan, pare? Handa ka na bang tumuloy kahit alam mong posibleng hindi na tayo makabalik? Uy, teka lang pare. Bakit tayo lang? Kasi kung may kababalaghan nga roon at tayo lang ang nakakuha ng kwento't larawan, tayo lang ang bida. At kung walang kababalaghan, di urban legend lang, panalo pa rin. But if there's even one truth sa sulat na to, baka hindi na tayo makauwi. O baka madala natin ang katotohanan pa uwi. Gusto ko sanang sabihin walang kwenta tong ideyang to pero... Hay naman oh. Oo na nga, puntahan natin agad pagkatapos natin mag-research. Ihanda ko lang yung camera ko. Baryo ng mga magagandang babae. Tingnan natin kung ganda lang talaga ang meron. O totoo ba talaga na may kababalaghan na nangyayari. Kinabukasan, sa office ni Ma'am Tess na editor-in-chief nila, nakangiting lumapit ang dalawang binata sa matandang babae. Amoy na amoy sa paligid ang mainit na kape at mga lumang papel. Maingay rin ang electric fan at typewriter dahil abala ang babae sa trabaho. Oh, himala at nandito kayong dalawa. Anong meron at bakit ganito kayo kaagang napadpad dito, Elmo at Troy? May deadline ba kayong hinahabol? Ma'am Tess, baka pwede kaming makahiram ng computer nyo, Ma'am Tess. Opo, ma'am. May kailangan lang po kasi kaming i-research tungkol sa isang lugar. Kailangan lang po namin ng impormasyon. Lugar?
Di ba may sarili kayong file sa archives? Doon muna kayo maghanap. Ma'am, ang totoo po kasi, Barrio Luna ang pangalan ng lugar na hahanapin namin. Wala po kaming clue talaga sa lugar na yun eh, kaya nagbabaka sakali kaming mahanap namin sa browser nyo. Wala po kasi sa usual na listahan namin yun eh. Barrio Luna? Opo, ma'am. Pamilyar ba kayo sa lugar na yon? Diyan po kasi namin bala kumuha ng scoop eh. Parang narinig ko na yan dati ah. Teka, sige, gamitin niyo muna yung computer ko. Pero ingatan niyo yan ha? Ayoko masira yan. Wala na tayong pambili ng bagong unit. Ayos! Maraming salamat po, Ma'am Tess ha. Makakaasa po kayong aalagaan at iingatan po namin yung unit nyo. O siya, sige. Pupuntahan ko muna ang managing editor. May kailangan lang akong ipaasikaso. Oh, sige na pare. Maghanap ka na kagad. Madalang lang magpahiram si Ma'am Tess. Buti na lang at pinayagan tayo. Oh, pero teka lang pare. Bagal eh. Parang mauuna pa yata mawala yung pasensya ko ah. Ay, loko ka talaga pare. Alam mo namang mabagal lang talagang internet eh. Buti nga may internet eh. Yaman ng kumpanya natin. Mayaman nga sa gamit, kuripot naman sa sweldo kung walang magandang scoop. Uy, eto na. May konti na tayong info. Yun nga lang, wala halos litrato. Ang sabi rito, ano daw sabi pare? Isang matahimik na lugar na nasa gitna ng kagubatan, sa paanan ng isang bundok. Kilala bilang magandang spot para sa mga hikers pero bihira itong dinadaanan. Eh ano pang nakalagay? Ayon sa local news, may mga naitalang insidente ng pagkawala ng mga lalaking turista. Lalaking turista? Wala raw follow-up reports, walang opisyal na pahayag mula sa mga barangay officials. Pare, yung sabi sa sulat tungkol sa mga turistang hindi na nakakalabas, tugma sa balita rito. Pero wala ni isang larawan o ulat tungkol sa mga babaeng magaganda. Kagaya ng sinabi sa sulat, walang alamat, walang kwento, wala. Parang blanco. Which makes it more suspicious pare. Parang walang may gustong magsalita tungkol sa lugar. Parang kahina-hinala talaga yung Barrio Luna na yun eh. O pinipigilan tayong makaalam. Pare, sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin, ito lang ang parang tahimik. Sobrang tahimik na nakakabingi. Sobrang misteryoso. Kaya nga pare, may ibang impormasyon pa ba dyan? Wala na pare. Bigyan mo nga ako ng papel at ballpen. Dodrawing ko lang yung daan papunta doon. Oh, sige. Oh, eto pare. Hindi kaya tayo maligaw niyan? Hindi yan pre. Magtanong-tanong na lang tayo doon kung sakaling mawala tayo. May point ka rin naman pre. Pero, sa tingin mo ba? Totoo kayang talagang magagandang mga babae doon? Alam ko na yung nasa utak mo, Troy. Scoop ang pupuntahan natin doon, ha? Hindi babae. Oo, pre. Ito naman, hindi ko naman nakakalimutan yung scoop natin. Oh, saan ka pupunta? Tara na, pre. Kailangan na natin puntahan mismo yung Barrio Luna. Ay, wala nang atrasan, no? Wala nang atrasan, Troy. Kailangan na natin magdala ng recorder, notebooks, camera, at... Pare. Oh, bakit, pre? Scoop muna, ha, bago babae, okay? Oo nga, pre. Huwag kang mag-alala. Scoop muna bago babae talaga. Promise. Ay, teka. May tumatawag sa telepono. Ma'am Tess? May tumatawag po sa inyo. Hello? Tess speaking? Yes. Pagawaan nga to ng dyaryo. Oo, meron. Hinahanap nga nila yung lugar na yan. Hello? Ang bastos naman, binabaan ako. Ano po nangyari, ma'am? Mga iho, may tumawag lang. Tinanong ko may dalawang lalaki raw ba dito na naghahanap tungkol sa Barrio Luna. Ha? Ma'am, sino po? Hindi nagpakilala eh. Mahina ang boses lalaki. Tinanong lang kung nandito kayo. Pagkasabi kong hinahanap niyo yung Barrio Luna, biglang binaba ang tawag. Ganun po ba, ma'am? Maraming salamat po, ha. Aalis na po kami. Maraming salamat po sa pagpapagamit sa amin ng computer, ma'am. At saka alam niyo po, ma'am, sobrang ganda niyo po palagi. Ay, sus, nang bola ka pa. O siya, sige na, mag-ingat kayo sa scoop niyo na yan, ha? Opo, ma'am. Hindi normal to, pare. Parang siniguro yata na natanggap talaga natin yung sulat, pre. Kaya nga, pre. Parang gusto talaga tayong papuntahin dun sa lugar na yon. Ano, tutuloy na ba tayo ngayon, pre? Oo naman, abang mahaga pa. Pasok mo na lahat ng mga gamit mo sa sasakyan. Hindi na nakapalag si Troy sa sinabi ni Elmo.
Kaya nagligpit at nag-impake na lang siya ng gamit. Si Elmo naman, inimpake at nilagay sa bag lahat ng kinakailangan para sa bagong scoop nila. Hindi niya alam kung totoo nga ba yung baryo ng mga babaeng magaganda, pero isa lang ang sigurado siya, ang maungkat ang kababalaghan ng mga nawawalang turista sa baryong yon. Mag-aalas 7 na nang makarating sila sa probinsya. Tahimik ang paligid, sobrang dilim. Parang nilamon ng gabi ang daan. Walang ilaw, headlights lang na sasakyan. At kahit yun, parang hindi pa sapat. Lubak-lubak ang kalsada. Nakapaligid ang mga punong matataas at madidilim. Parang may mga matang nakasilip sa likod ng mga dahon. Paminsan-minsan, may mga kaluskos sa damuhan. Wala silang nadaan ng bahay matapos ang huling nakita nila. Pare, sigurado ka ba sa daan na to? Oo, ito yun. Base dito sa papel, diretso lang daw tayo hanggang sa may 2 punong magkatabi. Tapos kaliwa. Tapos, teka, hindi ko na-gets to Labo kasi at ang gulo nung binigay ng computer Akin na nga yung drawing mo na mapa. Bahay, puno, 2 punong magkatabi. Puro puno dito pare. Malay ko ba pre? Yung binigay na impormasyon ng computer kanina Wisit naman ang creepy dito Parang anytime may tatanong sa harap natin na kung ano Ayaw mo nun? Kusang lumalapit yung scoop sa atin? Tamo mamaya may tumakbo sa gitna ng kalsada. Babaeng nakasuot ng puti, duguan. At alam mo na. Bakit ba kasi sumama pa ako sa iyo Kung hindi lang kita kaibigan, hindi ako papatol sa genre na sinusulat mo. Nagsisisi ka na ba pare? Wala ka ng choice ngayon. Nandito na tayo At saka lalaki tayo dito, huwag kang matakot. Isipin mo na lang na makakakita ka ng magagandang babae mamaya. Ay likat, hindi ko nga alam kung totoo ba yun o hindi. Mas nangingibabaw sa akin yung parte na malaki ang sasahurin natin kapag na-solve at na-publish natin tong scoop na to. Kaya nga ilang taon na rin tayong walang nakukunang magandang scoop. Diba? Buti na lang at matyaga si Ma'am Tess sa atin. Malay mo, jackpot na talaga tayo this time. Lintik na jackpot yan pare. Naalala mo pa ba yung una nating assignment? Yung sa liblib na eskinita sa isang syudad sa Visayas? Ay oo, gagi. Tandang-tanda ko pa yon. Yung kwento ng babae raw na may naririnig na kaluskos sa kisame. Diba, ikaw yung muntik na mahulog sa kisame, diba? Taktihan, gagi ka talaga. Akala ko kasi may secret passage yung kisame. Yung pala, bubong lang ng kubeta. At buti na lang, hindi ka lumusot sa inidoro. Kung hindi, di na Troy ang pangalan mo. Trouble ka na. Hoy, kahit papano ako nakahanap ng diary ng bata sa ilalim ng kama. Doon tayo nagsimula pare. Sa kakaibang kwento, kakaibang lens. Oo nga, wala tayong credentials nun. Hindi tayo kilala. Pero mahilig tayo sa kwento ng mga hindi pinapansin. Yung mga bulong sa kanto, yung mga kwentong wag kang maingay pero totoo raw. Alam mo ba dati, ayaw na ayaw kong magsulat ng horror. Naniniwala lang ako sa konkretong ebidensya Alam mo yun, mga dokumento, stats, science, death toll. Pero nung makilala kita, natutunan mo yung pinakadelikado, yung hindi nasusulat. Natutunan mong hindi lahat nadadaan sa science. Oo nga, at saka bilib din ako sa'yo pare. Ang galing mo talaga sa gut instinct. Parang alam mo kagad kung aling kwento yung may laman Galing siguro sa lola ko. Albularyo sa dati. Ako yung paborito nga po. Lagi ako sinasama sa mga pakulam at mga paggamot niya. Kaya sanay na ako sa di nakikita. Ay, takti yan. Baka ikaw palang tunay na aswang sa atin, no? Hindi ko i-deny yan. Lalo na kung gutom ako. Hayop ka, pare. Uy, teka lang. Kita mo ba yun, pare? May bahay, Uy, totoo ba yan o hallucination ko lang? Ito na yata yung pinakahimalang nakita ko sa buong buhay ko, Bahay nga pare, may ilaw sa loob Hintuan muna natin sandali. Tanungin natin kung tama pa ba tong daan natin papuntang Baryo Luna. Ayun, sakto, may matandang lumabas Ay, pero teka, hindi kaya... Doko ka, tao yan. Tingin mo dyan, aswang. Masama bang hindi magtiwala? Lalo na dito pa talaga sa liblib na lugar nakatira. Wala pang kapitbahay. Ayokong magtanong, ikaw na bahala dyan pre Sige, wait lang. Pero maging magalang ka Bubuksan ko ng bintana. Magandang gabi po tay. Magtatanong lang po sana kami. Papunta po kasi kami sa Baryo Luna. Tama po bang daan na to? Baryo Luna. Oo, tama ang daan. Hindi naman kayo nawawala. Dumiretso pa kayo at may makikita kayong mga bahay. Yun na yun. Malayo pa po ba?
Parang ang tagal na po kasi namin nagmamaneho eh. Malapit na. Mga 3 malalaking puno pa mula dito. Puro naman malalaking puno ang nandito eh. Sige po. Maraming salamat po, Tay. Isa lang ang masasabi ko pagdating nyo roon. Huwag kayong magpapakampante ng tulog. Po? Kung ano man ang marinig nyo sa labas ng bahay, huwag nyo nang pansinin at huwag nyo bubuksan ang pinto. Mag-iingat kayo. Sige po. Salamat sa paalala. Ingat po kayo, Tay. Ano yun? Babala o paalala? Weirdo naman. Baka may alam si Manong dun sa lugar, pare. Baka totoo talaga yung mga kababalaghan sa lugar na yun, pare ah. Pagkatapos nilang kausapin ng matandang lalaki, muli silang nagpatuloy sa biyahe. Maya-maya ay may pusang bigla na lang tumawid sa kalsada. Hoy, taktin! Nakita mo ba yun? Ayop na pusa, parang papatayin yata tayo eh. Nakatikwas pa yung buntot at yung mga mata. Parang baga na nagliliyab. Hayaan mo na pare, baka hindi lang sanay yung pusa na may dadaang sasakyan sa ganitong oras. Gabi na rin eh, mas aktibo ang predator na hayop sa gabi. Saka ganyan talaga ang mata ng mga hayop kapag nailawan sa dilim. Baka nga hindi lang hayop eh. O baka hindi talaga yun pusa. Alam mo pre, huwag mo na lang takutin yung sarili mo. Mag-focus na muna tayo sa lecheng Barrio Luna na yan. Ayun, sa wakas, may mga ilaw na ako nakikita. Nakarating na tayo sa wakas. Ay Diyos ko, anong oras na ba? Ang haba, sobrang haba ng biyahe. Sana palang umalis tayo ng mas maaga eh. Hindi naman natin alam na ganito pala kalayo yung pupuntahan natin eh. Hayaan mo na. Ang problema, saan tayo matutulog ngayon? Dito sa sasakyan? Ay Diyos ko, ang lalaki nating tao. Sana pala kahit man lang nagdala tayo ng tent. Magtatanong-tanong na lang tayo sa mga bahay doon kung meron ba tayong matutuluyan. Ang weird pare. May mga bahay pero parang patay ang paligid. Abandonado. Oo nga eh. Pero may mga ilaw sa loob ng ilan eh. Kaya ibig sabihin may tao. Parang ghost town na hindi naman totally abandonado. Parang may apocalypse yata na nangyari dito eh. Kung ano-ano na naman yung iniisip mo pare. Hindi to zombie apocalypse movie. Tingnan mo, yung mga bahay sa paligid, kakaunti, luma, pero maayos tingnan. Oo nga no. Saka wala man lang kahayop-hayop kahit liblib na lugar. Di ba kapag ganito parang ine-expect mo may taniman, may farm, baka, kambing, baboy, manok at bibi? Kaya nga pare, wala talaga kahit isang hayop. Kahit tambay sa labas, wala nga rin eh. Dapat ganitong oras may mga nagiinuman pa sa labas eh. Di ba? Maingay pa dapat mga tao ngayon eh. Baka malaki lang talagang pagkakaiba ng syudad at nasa liblib na baryo ng probinsya. Malay mo, napaka-healthy living pala nila dito. Grabe namang healthy living yan. Pero, oo nga no? Baka siguro magaganda sila kasi minimaintain nila ang beauty sleep nila. Baka sikreto nila yun sa pagpapaganda, pare. Pero, kahit hindi tayo matulog ng maaga, pogi pa rin naman tayo. Baka iba lang talaga tayong mga lalaki. Pare, yung yabag lang yata natin ang gumagawa ng ingay sa paligid eh. Di kaya ano, may mga zombie talaga dito. Baka totoo talaga yung naisip ko kanina, pare. Mag-backout na lang kaya tayo. Napakaduwag mo naman pare. Hindi na pwede mag-back out. Nandito na tayo. Ang layo-layo kaya ng biniyahe natin. Hindi ko na kaya magmaneho pabalik. Pare, para sa kaligtasan natin to. Zombie na yun. Tangik. Kung may zombie talaga, edi sana naunang magkaroon sa syudad. Nandun yung opisina at kumpanya ng mga scientists, no? At saka bawas-bawasan mo nga yung panunood mo na zombie. Walang ganyan dito. Pati nakita mo naman, di ba? May mga ilaw sa loob ng ilang bahay. Ibig sabihin, may mga tao. Parang ghost town kasi na hindi naman masyadong abandonado to eh. Tara na nga, subukan natin kumatok dun sa bahay na may ikalawang palapag. Parang yun lang ang naiiba eh. Sa tingin mo, Elmo, papayagan kaya tayong makituloy? Lalaki tayo eh, turista pa. Papayag yan pare. Saka kung hindi pumayag, edi ayos lang. May sasakyan naman tayo. Sasakyan? Diyos ko naman pare. Mamamatay ako sa suffocation dahil sa kasikipan ng kotse. Di galingan mo sa paggamit ng charms mo. Gamitin mo yung pagkababaero mo. So, inaamin mo na pogi ako, pre? Wala akong sinabi, pre. Mas pogi kaya ako sa'yo. At saka huwag ka na nga magulo. Kakatok na ako eh. Tao po. Sus, nahiya ka lang umamin eh. Tayo lang naman nandito, pre. Aminin mo na. Ay, ewan ko sa'yo, pre. Silipin mo nga sa bintana kung may tao. Parang wala yata sumasagot sa katok ko eh. Alam mo, parang walang tao sa loob, pre. Wala akong nakikitang gumagalaw eh.
Tao po. Pasensya na po, magtatanong lang sana kami kung may pwedeng tuluyan. Hello po! May tao po ba? Hello? Pucha, ang creepy talaga. Parang kahit malakas na yung katok natin, walang naiistorbo. Wala man lang lumalabas para silipin kung sino tayo. Gabi na rin kasi. At saka sabi mo, baka nagbe-beauty rest na. Pero alam mo yun, kahit ganun, usually may sumisilip talaga na kapitbahay pag may ingay, di ba? Kaya nga eh. Kuhanan mo agad ng litrato yung paligid, pre. Susubukan kong buksan to. Ay, putya. Oh, ano meron? May sumagot na ba? Bakit hindi ko narinig? Ang creepy ng paligid kahit sa litrato, oh. Hindi nakalak yung pinto. Ano, tara. Pwede naman tayo siguro sumilip. Hoy, huwag mong buksan! Takti yan, pare. Sabi ko huwag mong bubuksan eh. Putya, bawal yan eh. Trespassing kaya yan. Hindi naman ako papasok. Sisilipin ko lang kung may tao sa loob. Hindi naman siguro trespassing yun, no? Sino ho sila? Hoy, takti yan! Diyos ko, miss. Akala ko kung ano na. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Pasensya na at nagulat ko kayo. Hindi ko yun sinasadya. Nagulat lang kasi ako na may dalawang makikisig na lalaki sa harap ng bahay ko. Anong kailangan nyo? Pre, ang ganda niya. Parang totoo yata yung nasa sulat ah. Magandang gabi po. Nagbabakasakali lang sana kami kung may matutuluyan kami. Mga simpleng turista lang po kaming dalawa ng kaibigan ko. Sumasali po kami sa mga travel features. Narinig po kasi namin yung tungkol sa Barrio Luna, kaya na-curious po kami. At saka hiker din po kami. Gusto lang po namin ma-explore yung mga hindi kilalang lugar. Swerte nyo. May bakanting kwarto sa bahay ko. Kung okay lang sa inyo, dito na kayo pansamantala. Talaga po? Ang bait nyo naman. Maraming salamat po ah. Naku ma'am, bihira kaming maka-encounter ng ganitong kabaitan, lalo na't gabing-gabi na. Tuloy kayo. Pasensya na kung medyo makalat ang bahay Hindi kasi namin inaasahan na may bibisita. Naku, okay lang po yun. Ako nga pala si Elmo at siya naman po yung kaibigan kong si... Hi, I'm Troy. Or you can call me Babe. Aray pare, sakit naman ang pagsikom mo. Pasensya na po kayo sa kaibigan ko ha. May pagkapalabiro lang po kasi yan. Ano nga po palang pangalan nyo, miss? Okay lang. Huwag kang humingi ng pasensya. Tawagin nyo na lang akong Sela o Ate Sela. May kasama ako sa bahay, si Clara. Oh, sakto. Ito na pala siya. Clara, mga bisita natin. Bumati ka muna bago pumasok sa kwarto mo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin sa'yo. Pasensya na kayo kay Clara. Baka pagod lang yan, kaya nagmamadaling pumasok ng kwarto. Kagagaling lang kasi namin lahat sa bulwagan. Pare, ang daming magagandang babae. Pero, napansin mo ba? Puro babae lang talaga. Oo nga, no? Parang wala pa akong nakikitang lalaki na napadaan simula kanina. At saka, ba't parang galing sila sa iisang lugar na kakauwi lang? Shh! Malamang pre. Galing nga raw sila sa isang bulwagan, di ba? Baka may event lang, kakasabi lang niya kanina. Kanina lang kasi natapos ang pagpupulong sa community hall namin dito. Tuwing gabi, nagpupulong ang mga kababaihan para sa mga plano sa baryo, lalo na para mapanatiling maayos, payapa at masagana ang lugar namin. Kaya po pala parang walang tao kanina. Nako, pasensya na po sa bulungan namin ha. Narinig niyo pala yun. Okay lang, medyo rinig ko rin kasi. Nakakatuwa naman ate. Mukhang organisado po kayo dito Tahimik, malinis at mukhang ligtas. Tahimik nga. Dapat lang. Tahimik ang gabi. Laging tahimik. Po? Wala, Troy. Ito na yung kwarto nyo. Mas mabuting magpahinga na kayo agad, lalo pat gabi na rin kayo nakarating sa liblib na lugar namin. Hayaan nyo. Ipapasyal ko na rin kayo bukas sa paligid kung gusto nyo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin, Ate Sela. Walang anuman, Elmo. O siya, sige. Magpahinga na kayo, Panatilihin nyo na lang na bukas ang bintana para pumasok ang sariwang hangin dito sa kwarto nyo. Ito rin ang lampara at kandila para may ilaw kayo dito. Maraming salamat po ulit sa kabaitan mo, ate. Ano ba? Wala yun. Sige na. Basta wag nyo na lang isasarado ang bintana, ha? Sige po, Ate Sela. Pare, aminin mo. Ang ganda ni Ate Sela, no? Pati yung si Clara. Kahit parang suplada. Ang kinis. Hindi lang silang dalawa, pare. Pati yung mga babae sumilip kanina sa kabilang bahay at napadaan sa may pintuan. Parang puro model ang nakatira dito. Kaya kahit ang weirdo at ang creepy ng paligid, bawi naman sa kagandahan nila. Tama ka dyan, pre.
Alam mo yun, kahit madilim takte, lutang na lutang pa rin yung mga kutis nila. Bukas pare, aabangan ko talaga sunrise para makita ko sila sa natural lighting. Iko-confirm ko kung totoo nga silang tao o panaginip lang. Baliw ka talaga, pare. Hindi naman to panaginip lang. At saka, parang may laman talaga yung sulat na pinadala sa atin. Baka nga yung kagandahan nila may koneksyon sa mga nawawalang lalaki sa baryo. Hindi ba sabi sa sulat, may mga lalaking hindi na nakakabalik? Hindi na nakikita? Walang balita kahit sa mga pulis. Yan na nga pare, kung may nawawala, edi sana nababalita, di ba? Inimbestigahan ng mga pulisya. Pero wala talagang balita eh. Yan ang aalamin natin dito, Troy. Scoop na to. Pero aminin mo pare, kung ganito kagaganda yung mga kasama mo bago ka mawala, ituturing ko na yung paraiso eh. Once in a lifetime opportunity na malunod sa ganitong kasama. Pero syempre, kung seryosong usapan, kailangan nating malaman yung totoo. Dito siguro natin masosolve kung ano ba talaga meron sa Baryo Luna. Yan lang talaga muna ang focus natin sa ngayon, ha? O sige na, sisindihan ko na tong kadila. Ay, hirap naman dito, walang kuryente. Pero sino ba naman tayo para magreklamo? At least may ilaw habang nagpapahinga. Uy, ayos ang kandila na yun ah. Sobrang bango niya na. May isang pagita na may halong insenso. Parang masarap sa ilong. Ay, nakakaantok. Oh, oo nga. Parang ang gaan sa pakiramdam. Nakaka-relax. Parang gusto ko nang matulog ng tuloy-tuloy. Oo nga. Parang hinihila ko na ito. Bigla lang. Sa hindi malaman na dahilan, bigla na lang silang nakatulog dahil sa halimuyak ng kandila. Para silang nahipnotismo. Puno na ng katahimikan ang buong kwarto. Nagsimulang umihip ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Ilang oras ang lumipas. Biglang napadilat si Elmo, pawis na pawis, habol ang hininga. Napatingin siya sa paligid, madilim pa rin. Ang kandila ay paubos na rin. Napansin niyang may presensya sa kwarto na tinutuluyan nila at hindi si Troy yon. Dahan-dahan siyang napatingin sa kisame at labis ang pagkagulat niya dahil sa nakita niya. Troy! Troy, gising! Gising pare! Bakit? Anong oras na ba? Umaga na ba? Pare, may nakita ko sa kisame. May babae. Nakasabit na pabaligtad, pre. Nakalaylay yung buhok niya. Parang multo. Puti yung duster na suot niya. Parang matanda pero mas creepy. Yung mukha niya kulubot at tas pangit. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pare, yung dila niya, ang haba. Parang dila ng ahas. Nakalabas tapos dahan-dahan niyang dinidilaan yung leeg mo habang natutulog ka. Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo, pre? Wala naman akong nararamdaman ngayon Baka nananaginip ka lang na masama. Totoo yun, pare. Gising ako. Mulat na mulat ako. Hindi ako makasigaw kanina Parang nanigas yung katawan ko. Nung nakita niyang gising na ako, bigla siyang tumakbo pa atras. Tapos nawala sa dilim. Pucha naman, Elmo. Sigurado ka ba talaga dyan? Sigurado ako, pre. Ramdam ko yung lamig. Amoy ko pa nga yung usok ng kandila Hindi to guni-guni lang. Hindi normal to. Ha? Baka may pumasok? Bukas yung bintana, di ba? Sabi ni Ate Sela, wag daw isara yung bintana. Pucha, pre. Anong gagawin natin? Aalis na ba tayo? Hindi tayo pwedeng basta-basta umalis, pare. Hindi tayo sigurado kung anong meron sa labas. Pero sigurado ako, may kababalaghan nga talaga dito. Baka totoo nga yung nasa sulat. Baka yun ang dahilan kung bakit may mga nawawalang tao. Kailangan natin mag-ingat. Bukas iikot tayo. Maghanap tayo ng sagot. Pero ngayong gabi, hindi ko na kayang matulog. Walang tulugan to. Buong gabi silang gising. Tahimik na nagmamasid. Parehong ramdam ang bigat ng paligid. Parehong nakatanaw sa bintana. Hindi nila alam kung anong sasapitin kung pipikit sila. Kaya kahit sumikat na ang araw, nanatili silang mulat, tahimik at handang kumilos. Oh, gising na kayo. Ang aga niyong dalawa. Nakatulog ba kayo ng maayos kagabi?
Oo naman ate. Ang sarap nga ng hangin eh. Parang ang lalim ng tulog ko. Oh. Medyo nanibago lang nung una pero sa bandang huli nakatulog din naman po. Sobrang tahimik nga po ng gabi dito eh. Parang walang ibang mundo sa labas. Ganyan talaga rito. Walang ingay ng sasakyan, walang away ng kapitbahay. Kung magtatagal kayo rito, masasanay din kayo kalaunan. O siya, halina kumain na kayo. Nagluto ako ng lugaw. May itlog at tinapa. Wow ate, sakto kayo ah. Paborito ko pa naman yung niluto nyo. Bango. Salamat ate ah. Ang bait niyo po talaga. Kahit biglaan lang kami rito, pinatuloy at pinakain niyo pa po kami. Naku, kahit sino naman basta marunong rumispeto, welcome dito. Lalo na't gwapo pa. Ay, ate naman. Nahiya tuloy ako. Kung alam ko lang na ganito kababait at kagaganda ang mga tao rito, sana noon pa ako nagpunta. Nambobola ka na naman, Troy. Pero sige na nga, tatanggapin ko yung sinabi mo. Kailangan din namin ng papuri dito paminsan-minsan, lalo na sa malusog at poging katulad mo. Nyo, nakakagaan ang pakiramdam. Ikaw po yatang bolera, Ate Sally. Nakakatama naman po ng puso at nakakalaki ng ulo yung papuri ninyo, ha? Hindi ako bolera, nagsasabi lang ako ng totoo. Malusog ka naman talaga eh. At mukhang masarap. Oh? Wala. Taga Manila kayo, di ba? Buti at okay sa inyo na nasa probinsya kayo. Gusto ko nga tong lugar niyo, Ate Sela. Probinsyang probinsya, pero may hiwaga. Ang ganda ng pagkakaayos, pati mga halaman. Tapos, ang gaganda niyo pa. Ay oo, at saka ate, to be honest, ang dami niyong magaganda rito. Hindi kami makatingin ng diretsyo ni Elmo kanina kasi baka mapagkamalan kaming manyak. Hala kayo, ganyan talaga rito. Malalambing ang mga babae dito pero marunong ding magtanggol ng sarili. Pero kung mabait kayo, baka may magka-crush pa sa inyo. Kung may naghahanap ng nobyo, baka pwede na ako mag-apply. Willing po ako mag-training kahit 1 buwan pa yan. Aba, seryoso yan ha? Baka bukas may naghahanda na ng kubo para sa'yo. Kahit ngayon na ate. Basta ikaw nagrekomenda sa akin, paniguradong tatanggapin ko yan. Siyempre, may blessing mula kay Kapitana. Likas ka na talagang patawa, Troy. O siya, maiba naman. Tapos na kayong kumain, ipapasyal ko muna kayo dito sa baryo namin. Para naman makita nyo kung gaano kaaliwalas dito. Sige ate, masarap nga siguro maglakad-lakad dito nang hindi iniisip ang traffic o snatcher. Agad silang nag-ayos ng sarili para sa paglilibot. Sinigurado muna nina Elmo at Troy na maayos ang suot at buhok nila para hindi mapahiya sa harap ng mga babaeng makakasalubong. Habang naglilibot, napansin ni Elmo ang tambak ng panlalaking damit malapit sa puno ng mangga. Agaw pansin nito at tila sadyang itinago at itinapon. Ate, teka lang po. Ano itong tambak na to? Yan? Mga lumang damit lang yan. May mga taga-syudad na paminsan-minsan nagpapadala ng box. Kadalasan puro panlalaki. Hindi naman namin nagagamit kaya tinatambak na lang dyan. Ang dami po ah. May pantalon, sapatos, polo. May parang school uniform pa nga eh. Ate, sigurado po bang donasyon talaga to? Oo naman. Bakit mo natanong? Kasi parang hindi luma yung iba eh. May ilan pa ngang mukhang bagong gamit pa lang Yung tela, di pa kubas. Yung sapatos, may puti pa yung talampakan. Tapos, itong sando, ate, parang may bahid ng dugo. Baka kalawang lang yan o ketchup siguro. Pag pinagsama-sama sa box, madikit lang siguro sa ibang gamit. Pero ate, kung donasyon po talaga to, bakit tinambak lang dito sa sulok? Bakit hindi ibinigay sa mga mas nangangailangan? O kahit sa mga lalaki sa ibang barangay? Wala lang kaming oras para mag-ayos niyan. Kaya nandyan lang muna yan. Pero ate, parang ang dami pong personal na gamit. May belt, relo, at ID lace pa. Parang hindi ho donation eh. Parang iniwan o pinilit iwan. Oo nga ate, parang may sariling kwento tong tambak na to eh. Baka may urban legend kayo dito, yung tipong may kaugnayan sa mga nawawalang lalaki. Hala kayo ha, ang hilig niyo sa mga haka-haka. Kung gusto nyo, kayo na ang mag-ayos niyan at mamigay sa charity. Pati basura ginagawa nyo ng istorya. Hindi naman po sa pangungulit, ate. Nagtatanong lang po kami kasi parang may hindi tama eh. Alam mo, Elmo, kung ang hanap nyo ay kwentong mapanghusga,
Baka ibang baryo ang dapat niyong puntahan. Dito, tahimik ang buhay namin. Sana ganun din kayo. Naku, pasensya na po ate. Gutom lang po siguro kami. Tama na nga ang pagtatanong pare. Ate, baka mainit lang po siguro ang araw kaya dala na rin siguro doon at yung pagod. Oo nga. Baka pagod lang kayo. Halina, bumalik na kayo at magpahinga muna kayo. Magtatanghali na rin. Tahimik lang silang tatlo habang naglalakad. Ramdam pa rin ni Elmo ang panlalamig at inis ni Ate Sela dahil sa mga tanong niya. Pero imbis na makonsensya, lalong tumindi ang gutom niya para sa impormasyon. At ang kutob na may koneksyon ang tambak na mga damit sa mga lalaking nawawala. Nang makabalik sila ng bahay, kaagad silang nag-usap na magkaibigan. Pare, ayos talaga rito, no? Tahimik, presko, parang wala kang iisipin. Troy, hindi mo ba talaga napansin? Napansin lang ano? Dun sa basurahan, yung tambak na mga damit, may mga suot pang parang bagong-bago. Alam ko na alam mong hindi yun gamit pang donate. Para bang basta na lang iniwan. Ang sabi ni Ate Sela, donasyon daw yun galing sa syudad, pare. Ano ba talagang iniisip mo? Pre, tignan mo ha. Puro gamit ng lalaki. Walang pambabae. Wala ni isang bra o palda. Lahat panlalaki. Tapos magkakaibang sukat, iba-ibang style. Pero, iisang vibe. Parang personal na gamit talaga. Hindi parang pinagsama-sama para i-donate. Baka trip lang ng donor. O baka damit lang talaga ng mga lalaki ang dinodonate nila. Hindi lang basta gamit yun eh. Nakita mo ba yung sando na puti? Ito. Buti na lang at posible kong nakuha ng litrato. Talaga? Gagi, nakunan mo nga talaga. Uy, di ko na masyadong pinagbalingan ng atensyon yan kanina eh. May bahid pa ng dugo, pre. Ito yung dugo, tingnan mo. Hindi yan ketchup, hindi yan kalawang. Kilala kong itsura nun. Uy, gagi, pre. Parang dugo nga talaga. Sinipat ko talaga nung naglalakad tayo pabalik. Hindi to parang dumilang at hindi rin iisa. May isa pang polo, yung dark blue. May mantsa rin, mas malaki. Takti yan. Alam mo, mas kinikilabutan ako. Yung ID, pare. Sino nagdodonate ng gamit na may pangalan pa? Uy, pare, hindi kaya... Gamit ng mga hindi nakakalabas ng baryo? Oo, yan din ang iniisip ko. Naku, pare. Dapat yata hindi na tayo pumunta talaga rito. Kaya nga, pare. Saka alam mo yung feeling na parang may biglang bumigat sa dibdib mo. Habang nakatitigaw sa tambak, parang may bumubulong sa likod ng tenga ko na umalis ka na. Kaya baka nairito si Ate Sela kanina kasi nabuko natin ang hindi dapat. Hindi lang inis yun, pre. Nakita kong ngumiti siya. Yung ngiti niya habang pabalik tayo, hindi ngiting galit. Ngiting nagpapantay. Dahil sa sinabi mo, naalala ko tuloy ito. Nakakatakot pag binabalikan ko sa isip, pre. Tumingin siya sa akin kanina. Pero parang wala siyang tinitingnan. Wala sa mata niya. Walang pakiramdam. Pansin mo rin ba? Walang lalaki sa paligid. Puro babae lang talaga mula pagdating natin. Wala man lang batang lalaki. Lahat parang kulang sa presensya ng iba. Alam mo, ngayong sinabi mo, oo nga. Wala man lang tricycle driver, tanod, o kahit matandang lalaki sa kanto. Para tayong tinanggap sa isang komunidad na babae lang ang laman. Alam mo kung ano mas kinakatakot ko? Ano? Yung nakita ko kagabi sa kisame. Gagi, pre. Hindi ko talaga naramdaman yun. Tingnan mo yung leg mo. May gasgas. Hindi yan mula sa insekto. Oo nga, pre. Nahipo ko nga to kanina. Akala ko talaga lamok nung una. Pero mahapdi kumpara sa kagat ng lamok eh. Dinidilaan ka kagabi, Troy. Sa leeg. Dahan-dahan. Parang kinikilala yung ugat mo. Parang inaangkin ka habang tulog ka. Pucha, anong mangyayari sa akin? Akala ko kasi wala lang talaga eh, kaya hindi ko pinansin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo, pre. Pero yung hindi mo pagpansin ang problema, baka sa susunod hindi ka na rin magising. Kung totoo lahat ng yan... Hindi kung, Troy. Masyado nang marami ang hindi tama. Mga gamit ng lalaki sa tambak. Walang ibang lalaki sa baryo. May pagpupulong silang ginagawa gabi-gabi. May babae sa kisame, may sugat ka, at puro ngiti lang ang tugon nila sa lahat ng tanong. Hindi to normal. Akala ko talaga safe tayo. Ang bait ni Ate Sela, ang ganda pa ng lugar. Pero ngayon, parang pinapaligiran tayo ng peking kapayapaan. Hindi to lugar na dapat tinutuluyan ng mga turista. Hindi rin to simpleng scoop lang. Hindi to baryo. Parang pain. Lahat ng ganda nila, lahat ng katahimikan, parang ginawa para manghimok kang manatili. Para hindi ka na makaalis. Anong balak mo? Umalis na tayo. Ngayon din.
Bago pa tayo isunod sa mga gamit na yon, mag-impake na tayo. Di ba may tanghalian pa? Tanghalian mo mukha mo. Gusto mo ba dito ka maghapunan habang inaamoy ka ng dila mula sa kisame? Kanina ka pa binobola ni Ate Sela. Hindi mo ba ramdam? Uy, gagi ka. Kilabutan ako sa sinasabi mo. Ako rin. At sa kutob ko, mas lalo pang lalalim to pag hindi tayo umalis ngayon. Kung pigilan tayo. Hindi nating sasabing aalis tayo. Magkukunwaring may kukunin lang sa bayan. Passport, wallet, kahit ano. Basta kunwari babalik tayo. Tapos diretso na tayong lumayas. Sa Maynila na, wag nang lumingon. Oo, pero bilisan mo. Iba yung mga mata nila, Troy. Parang may alam sila. Baka alam na nilang alam na natin. Ay, takting yan. Sa lahat ng naging scoop natin, walang tatalo sa lugar na to. Oo, pero ang tanong, makakaalis pa ba tayo para maisulat to? Nagmamadali silang nag-impake ng mga gamit. Gusto pa sana nilang mag-iwan ng recorder para maitala ang anumang maaaring mangyari. Pero agad din nilang binawi ang ideya. Hinding-hindi na rin naman sila babalik sa lugar na ito. Dahil kung bumalik nga sila, baka doon na sila tuluyang mawala. Pre, di na talaga ako mapalagay. Gusto ko nang umalis. Oo, di ko na rin kaya. Kanina ko pa binabantayin yung bintana kung may sumisilip. Parang may mga matang nakatingin. Pre, ikaw nang magsabi ha. Hindi ako marunong magpaalam na maayos eh. Ikaw na, mas magaan ang boses mo para hindi magduda. Gagi, ikaw ang mas convincing eh. Saka ikaw yung may ideya nito, di ba? Teka, okay na ba yung plano natin? Kapag nakalabas tayo, diretso na tayo sa sasakyan. Hindi na tayo babalik dito, pre. May mali talaga. Alam ko, pre. Simula nung may nakita ako kagabi, alam ko na talagang may mali. So, paano? Sabihin na lang natin na may naiwan tayong gamit? Oo, huwag na tayo magbigay ng maraming detalye. Basta kaswal lang. Sino magsasabi? Ikaw na. Mas matinukan kumausap eh. Pre, ikaw na. Masanay ka makipagbiruan. Daanin mo na lang sa pambobola para hindi tayo pagdudahan. Gagi, hindi na to biruan. Kung mas lalong sumama yung mood ni Ate Sela. Kaya nga dapat magaan ang approach eh. Tara na. Pre, may kumakatok. Baka si Ate Sela na yan. Buksan mo na, pre. Pre, ikaw na. Bilisan mo. Ikaw na. Boses mo yung mas malambing sa atin eh. Gagi, hindi pa ako ready, Elmo. Hindi ko alam kung kaya ko kaharapin si Ate Sela. Ako nga rin eh. Pambihira, parang oras ng husgado to ah. Hoy, natutulog pa ba kayo dyan? Handa na ang tanghalian. Mainit-init pa ang tinola. Sandali lang po ate. Ayusin lang po namin ang mga sarili namin. Ayusin? Parang huling araw na natin? Tumahimik ka. Ate Sela, ang bango nga po ng niluluto ninyo. Nahiya tuloy kaming bumaba agad. Naku, okay lang yun. Kailangan nyo rin magpahinga eh. Pero wag nyo naman palampasin ang masarap kong tinola. Kain na. Salamat po ate. Ang bait nyo talaga. Ate, ano po kasi kung pwede sana. Ano po kasi ate, baka pwede kaming umalis saglit? May nawala pala kaming mga gamit sa bayan eh. Saglit lang, babalik din kami. Opo ate, mga 2 oras lang naman po. Naku, aalis? Fiesta na bukas, sayang naman. Masaya dito, may sayawan, kantahan, palabas at ang daming pagkain. Gusto niyo ba ng suman mamaya? May hinog na mangga rin. Maraming salamat po talaga ate, pero saglit lang po talaga kami. Wala ba kayong ibang schedule? Hindi naman po talaga schedule. At saka passport po yata yung nawawala eh. Oo, at saka wallet yata. Hindi man lang namin maalala kung saan namin naiiwan eh. Kung wallet at passport, baka nasa lost and found lang yan. Makukuha nyo pa yan sa susunod na araw. Pero sa ngayon, kumain muna kayo. Saka na yung mga gamit na nawala nyo. Kailangan talaga namin mahanap at makuha yun ate. Mahalaga rin po yun eh. Opo, ilang oras lang naman talaga kami. Babalik din kami kagad. Ilang oras? Sa init ng tanghali na to? Sa daan pa lang, ubos na ang lakas nyo. Saka pista na dito bukas. Bihira kaming maghanda ng ganito. Ate, hindi naman kami aalis ng matagal. Mabilisan lang po ito. Bakit nyo ba gustong umalis? May kulang ba sa amin? Hindi ba masarap ang pagkain? Hindi ba kayo komportable? Naku, hindi po. Masarap nga po lahat eh. Komportable rin po. Oh, di bakit kailangang umalis? Kayo lang yung bisitang ganito. Ang iba, masaya habang nandito. Parang hindi gustong umalis.
Pasensya na po kayo ate. Hindi naman po sa ayaw namin dito. Nakakahiya nga po eh. Ang bait-bait niyo po sa amin, sobra. Eh di wag niyong sayangin. Masaya bukas. May sayawan, may lechon, may mga palaro. Gusto niyo ng alibangbang dance? Kami mismo ang magtuturo. Ate, baka po sa isang araw na lang muna. Pero babalik ho kami talaga bago maghapunan. Babalik? Ewan ko sa inyo, lahat ng gustong umalis may nangyayari. Lalo na yung nagsisinungaling. Po? Ang ibig kong sabihin, sayang naman kung di nyo maranasan ang pista. Naghanda na kami para sa inyo. May nagsabi ngang isa sa kababaihan, baka kayo raw ang sorpresa ng taon. 2 araw lang naman, di ba? Oo, 2 araw lang naman. Saglit lang yon. Ayan, tama yan. Ganyan kayo dapat. Masaya lang. Relax lang. Huwag yung isipin yung nasa labas. Nandito kayo ngayon. Kaya dito muna kayo. Wala sa sarili ay kumain sila ng tanghalian. Nagkatinginan pa si Elmo at si Clara. Nakatitig lang ang dalaga sa kanya. Gusto pa sana niyang ibuka ang kanyang bibig pero hindi niya magawa. Pagkatapos kumain ay nagligpit sila at nagpasalamat kay Ate Sela. Nang makarating sa kwarto ay nagkatinginan sina Elmo at Troy. Sandaling katahimikan. Para silang bagong gising sa maikling hipnotismo. Pre, anong nangyari? Bakit parang biglang ayoko na rin umalis? Yun na nga eh. Parang biglang ang gaan magsabi ng oo. Parang gusto ko na lang manatili dito eh. Kahit ayaw mo. Hindi to normal, pre. Pre, kung hindi talaga tayo makakaalis ngayon, edi sige. Mag-ingat na lang tayo. Gamitin na lang natin to. Scoop pa rin naman to kahit sablay. Oo, trabaho pa rin to. Kailangan lang natin maging matatag. Tayo pa rin to. Baka bukas makahanap pa tayo ng butas para makaalis. Pero ngayon, tingin muna. Tara, maglibot tayo. Wala na si Ate Sela. Teka, tingnan ko lang sa labas. Walang tao. Si Ate Sela hindi ko na makita. Wala siya sa dati niyang pwesto. Sigurado ka? Oo, walang anino. Walang kahit anong galaw. Tara, baka ito ng chance natin. Umalis na tayo dahan-dahan. Huwag kang maingay. Diretso lang tayo. Kalmado lang. Oo, lakad lang. Parang normal lang. Takting yan. Para tayong naglalakad sa bubog eh. Makalabas lang sa bahay na to. Para kasing simpleng labas lang eh. Pinipigilan pa tayo ni Ate Sela. Ang tahimik, no? Wala man lang naglalaba, walang nagluluto. Kahit manok, wala. Oo, wala rin akong nahaamoy na usok o pagkain. Parang walang normal na ginagawa yung mga tao dito. Kaya nga eh. May tao nga dito pero parang may sariling mundo naman lahat. Maiba lang tayo pare ha. Hindi ko na talaga mapigilan eh. Ang ganda talaga ng mga babae dito. Walang tapon. Kaya nga eh. Takti yan. Kaya nga siguro may nawawalang lalaki. Nagpakalunod na lang siguro sa view dito. Utya, left, right, back, front. Kahit saan ka lumingon, pre. Parang calendar girl lahat. Sira ka talaga, Troy. Huwag kang ang bastos. Diyos ko. Pero aminin ko ha, parang lahat ng nandito, niluto sa iisang magic. Kahit naka-duster lang, parang photoshoot ready eh. Kung ako may ganyang aura, baka araw-araw ako nakatambay lang sa kalsada. Pero itong mga taong to, ang tahimik talaga. Walang pumapansin sa atin. Oo nga eh. Wala tayong may interview talaga dito. Sayang naman. Wala din ako mapopormahan. Maganda nga ng mga tao dito pero may kulang. Walang emosyon. Parang hindi buhay pero gumagalaw. Sobrang aesthetic nga. Pero parang scripted. Alam mo kung anong mas weird? Kanina pa tayo naglalakad. Parang halos lahat magkakaedad lang yata. Baka babyface lang talaga sila pare. Alagang-alaga ang sarili. Alam mo naman, babae. Siguro. Pero grabe naman yan. Halos lahat talaga sila, no? Ayoko na isipin. Basta pare, kung ako sa'yo, kunan mo na lang ng litrato yung mga yan. Para tayong may unang dokumento ng mga naninirahan dito. Pasikreto ko lang kukunan, ha? Baka pag nalaman nilang kinukunan sila, baka ipabura sa atin, eh. Sakto. May zoom yung camera mo, di ba? Kunwari, kukuha ka ng buntok o kung anumang hayop. Ayos ka rin, ha? Masyado ka nang sanay sa patagong shoot. Pero sige, maganda nga tong scoop na to. Kung mapublish to sa dyaryo, siguradong papatok to. Lalo na kung isali mo yung caption na
Baryo ng mga babaeng magaganda. Totoo nga ba? Pucha, pre, ang katsino na. Gawin natin ng feature article. Ako bahala sa intro. Huwag mo lang lalagyan ng kabastusan ha. Baka magalit yung mga babae dito. Baka masumpa pa tayo. Elmo, aminado akong babaero ako. Pero hindi ako manyakis. Tsaka, iba yung vibe dito, pre. Kahit ang ganda, parang may humihigop ng lakas mo kapag tumagal ka ng tingin. Oo nga. Parang pag tumingin ka ng matagal, nakakalimutan mong umalis. Nakakalimutan mong may iba ka pang plano sa buhay. Ito naman huwag kang ganyan. Kinikilabutan ako eh. Seryoso ako, Troy. May pumasok sa isip ko bigla. Paano kung lahat ng lalaking napunta dito, hindi na umalis dahil sa mga babaeng yan? At paano kung hindi nila ginusto? Baka na-hypnotize mo lang. Kaya nga, pag sinabi nilang manatili, parang ayaw mong sumuway. Parang oo ka lang ng oo kahit hindi mo alam kung bakit. Kaya kanina, no? Kaya Ate Sela, parang automatic lang tayong sumunod sa sinabi niya. Sakto. Hindi man tayo pinilit, pero hindi rin talaga tayo nakatanggi. Putik naman, no? Hindi natin alam kung anong pinasok natin. Pero mukhang hindi na to basta-basta. Tara na, pre. Lakad pa tayo. Baka may mas makikita pa tayo dito. Ay, teka lang, pre. Tingnan mo yung nasa kanan, no? Yung maliit na bahay na kulay asul. May babaeng nakaupo sa may bintana, nakangiti. Nakatingin sa'yo? Hindi. Sa hangin lang. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Pre, huwag kang lalapit. Baka isa siya sa mga... Ewan ko. Basta may kakaiba. Pare, parang hindi na to simpleng baryo eh. Parang may tinatago talaga sila. Tara na, lakad lang. Kunwari lang, wala tayong napapansin. Pero patuloy tayo sa pagtingin ha. At kung may makita tayong kakaiba, ilagay kagad sa notes. Oo, at saka pagbalik natin, kailangan na natin pag-usapan kung paano makakaalis sa baryong to. Sa totoo lang pre, mas pipiliin ko pang ma-assign tayo sa haunted hospital kaysa dito eh. At least sa ospital, multo ang kalaban mo. Dito hindi mo alam kung sino ang tao at sino ang hindi. Naglakad lang sila ng naglakad. Sinundan lang ang kutob. Sa isang kanto, napansin ni Elmo yung lugar kung saan nila nakita yung tambak ng damit. Pero malinis na ngayon ang lugar na yon. Teka, dito yun di ba? Yung tambak ng basura na may mga damit ng mga lalaki? Oo nga no, hindi lang ako yung nakakita nun di ba? Takte yan. May tinatago talagang lugar na to. Ha? Ano yun? Bakit? Ano meron? Kita mo yun, pre? Yun oh. Para siyang bulwagan, pero hindi kita mula sa daan. Parang sadyang tinago. Tara. Baka yan yung sinasabi nilang bulwagan. Ayos, walang pinto. Makakapasok agad tayo. Hindi kaya tayo mapagalitan na pumasok tayo ng walang paalam dito, pre? Hindi yan. Sabihin na lang natin na naligaw tayo. Normal lang yun sa turista. May punto ka dyan, pre. Tama. Pero Elmo, parang ito na nga yung bulwagan na pinagtitipunan nila Ate Sela. Ang linis ng paligid, oh. Hindi tayo pinasyal ni Ate Sela dito. Sinadyang itago talaga sa atin. Anong klaseng lugar to? Di naman simbahan. May altar pero walang santo. May mga kandila, oo, pero mukhang hindi ginagamit sa normal na simbahan. Yung parang gawa lang sa bahay, makakapal, kulay itim. Pre, ito oh. Mga bote na may label. Pulang dahon, langis ng alupay. Ano to? Parang mga halamang gamot. Pero may kakaibang pangalan. Parang hindi pangkaraniwang hilot o albularyo. Uy, may notebook dito oh. Luma na pero malinaw pa yung sulat. Basahin mo. Ihahalo ang alupay sa dagta. Sa 7 gabi, mag-aalay ng panalangin sa ilalim ng bagong buwan. Ihahaplos sa balat ang langis bago ang pagtanggap. Pagtanggap? Ano yun? Malay ko. Pero parang may sinusundan silang ritual na paulit-ulit. Uy, tignan mo to, Troy. May mga tela sa gilid. Pula, makapal, parang kapa. Hindi ito mukhang pang costume. Mukhang pang seremonya. May mga kahoy na kahon dito. Oh. Parang maliliit na aparador pero walang laman. Pero may mga marka sa gilid. Puro ukit, hindi sulat. Parang simbolo. Wala akong kilalang reliyon na gumagamit ng ganito. Hindi to katoliko, hindi rin mukhang katutubong altar. Pre, tingnan mo to. Parang bell o kampana, pero gawa sa bato at walang tunog. Parang pangselyo. May palanggana rin, hindi pang hugas ha. Nakaangat sa gitna ng altar, tapos may basang tela sa ilalim. Alam mo kung anong itsura nito? Para siyang eksenang inihahanda, pero wala pang seremonya. Para sa bisita o para sa alay. Pucha naman talaga oh. Kunin mo lahat ng pwede mong kunan ng litrato. Magandang scoop talaga to. Elmo,
may maliliit na frame dito. Oh. Lahat puro babaeng nasa litrato. Puro black and white. Tapos sa ibaba may mga nakasulat na petsa. Iba't ibang taon pero pare-pareho lahat ang buwan. Marso. Anong petsa? Karamihan, ikapito. March 7. Baka yun ang araw ng ritual. Baka taon-taon. Elmo, may isa pang litrato dito. Putik, kilala ko to. Sino? Yung babaeng nakita natin sa likod ni Ate Sela kahapon. Yung may buhok na kulay abano. So, buhay pa siya? Oo, pero itong litrato, 50 years ago. Seryoso ba yan? Napaka-imposible naman. Mukha siyang nasa 20s lang. Elmo, baka hindi talaga tayo bisita rito. Baka tayo ang alay. Hindi nila namalayan na unti-unti na palang lumulubog ang araw. Sa pagkalkal nila ng mga larawan, gamit at kung ano-anong maaaring ebidensya para sa kanilang scoop, hindi nila napansin ang pagdilim ng paligid. Nang wala na silang makita pang bago at nagsimulang bumigat ang katahimikan ng bulwagan, nagkatinginan sila. Napagkasunduan nilang umalis agad bago pa may ibang dumating o bago pa sila mapansin na kung sino mang maaaring matagal nang nakamasid. Uy, Elmo, yun si Clara, di ba? Shh! Oo nga. Teka lang, kasama niya lahat ng kababaihan dito sa baryo. Puro pamilyar ang mukha, pre. Parang yung mga nakita natin sa litrato. Saan kaya sila pupunta? Pare, papunta sila sa bulwagan. Nako, buti na lang talaga't nakaalis na tayo. Dahan-dahan ka ha, huwag kang mag-iingay. Dapa ka muna. Huwag ka munang tumayo, baka makita tayo. Tara, sundan natin. Pero distansya lang, huwag tayo masyadong malapit. Dahan-dahan lang, pre. Huwag huminga ng malalim. Pakinggan mo, wala man lang ingay ng tsinelas. Para silang dumudulas lang sa lupa. Gabi na, pero ang linaw pa rin. Saan kaya galing yun? Parang may ilaw sa bulwagan ah. Hindi ako sigurado, pero tingnan mo, may apoy sa gitna. Para bang may sinusunog sila. Uy, teka lang Elmo, may gumagalaw. Anong tunog yun? Ang sakit sa tenga. Baboy yan, pre. Baboy ramo. Ang laki. May tali sa leeg tapos nakagapos sa mga paa. Nakabuka yung bunganga niya. Parang kakatahin siya. Grabe. Ang lakas ng sigaw. Para siyang umiiyak. Hindi to normal, pare. Hindi to katayan. Wala man lang silang hawak na kutsilyo. Wala silang gamit, oh. Pre, tignan mo yung babae. Yung nakaputi. Lumapit siya. Dumikit sa leeg ng baboy. Parang dinidilaan niya. Hindi lang siya. Lahat sila. Isa-isang lumalapit. Dinidilaan yung balat tapos humihigop. Takte, pre. Anong ginagawa nila? Parang may nilalabas sila, oh. Para silang mga hayop na nauulol sa amoy. Elmo, tignan mo yung baboy. Parang nanginginig yung katawan. Parang hinihigop yung lakas niya. At hindi na yun sumisigaw. Para siyang tuluyan ng naubusan. Hindi mo ba napapansin? Parang may lumalabas sa balat ng hayop. Dugo. Parang dugo. Pero walang sugat. Parang hinihigop mula sa loob. Pre, scoop to. Ito na ang pinakamalupit na article natin. Kung mailalabas natin to, tapos na tayo. Big time agad. Teka, yung camera ko. Kukunan ko to. Kahit isang litrato lang sapat na to. Shit, teka, si Clara. Ha? Saan? Nasa likod lang ng mga babae. Hindi siya sumasama sa ginagawa nila. Nakatingin lang siya. Elmo, tumingin siya sa direksyon natin. Oh, tumingin siya. Tumingin siya sa akin. Naku, Troy, nakita niya tayo. Tara, tumakbo na tayo. Bilis, huwag kang lumingon. Huwag kang titigil. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta malayo. Huwag na pabalik sa bulwagan o sa bahay. Nakita na niya tayo, pre. Si Clara mismo. Yung mata niya. Yung tingin niya, walang emosyon. Takte, Troy. Hindi na to scoop lang. Baka tayo ng kasunod. Akala ko kanina maselang sila rito. May pista, may kultura. Pero hindi to kultura. Isa tong tradisyon. Sakripisyo to. Saan tayo pupunta ngayon? Sa bundok, kahit saan, basta hindi dito. Hindi ngayong gabi. Hindi nila alam kung ilang minuto na silang tumatakbo. Hindi na rin nila alam kung nasa na sila, kung nakaalis na ba sila sa baryo. Sa kakahuyan sila napatakbo kasi naisip nilang baka may nakaabang na sa kanila kung sa mismong daan sila pumunta. Hingal at pagod na sina Elmo at Troy. Nagsimula na rin silang mawalan ng pag-asa nang may naaninag silang bahay sa di kalayuan. Pre, teka lang. May ilaw sa may puno ng bahay na yan. Ano, lalagpasan ba natin o kakatok tayo? Kumatok tayo. Kailangan natin ng direksyon. Baka pwede tayong magpatulong. Nako, sana naman hindi sila kabaryo ng mga yon. Tao po! Oh, sino kayo?
Sir, pasensya na po gabi na, nawala po kasi kami. Galing po kami sa kabilang baryo. Galing kayo saan? Anong baryo? Yung baryong puro babae po, yung malapit sa bundok. Pumasok muna kayo. Salamat po. Saglit lang po kami talaga dito. Hihingi lang po kami ng direksyon kung saan pwedeng sumakay pa uwi. Saglit. Manong? Patanggal ng kwelyo mo. Ha? Bakit po? May kailangan lang akong tingnan. Ganito po ba? Naku po. Manong, anong problema? Ikaw, meron? Wala po. Bakit po? Nalinti ka na. Umupo muna kayo. Sir, may problema po ba? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng marka na yan? Susugat lang po yan. Nadulas lang ako kanina napahampas sa sanga. Hindi yan sanga. Alam kong alam nyo na galing yan sa dila. Matulis, umiikot. Ha? Galing yan sa lahi ng hindi tao. Anong ibig niyo sabihin? Anong nakita nyo doon sa bulwagan? Yung mga babae po. May baboy ramo, parang ritual. Parang sinisip-sip nila yung... Naku po, lintik yan. Eto, asin, buntot pagi at kalamansi. At eto naman, lana. Gamit yan ng matatanda. Lana? Ilagay nyo sa tabi nyo, sa kwarto. Pag kumulo yan kahit walang apoy, ibig sabihin, hindi tao ang malapit sa inyo. Anong ibig nyo sabihin, Manong? Mag-ingat kayo, mga iho. Manong, bakit niyo po ito ginagawa? Huwag ka nang magtanong. Kung hindi pa kayo nalalagyan ng marka, may pag-asa pa. Pero ikaw, baka abutan ka na ng 3 gabi. 3 gabi? 3 gabi bago lumambot ang loob mo. Bago mo gustuhin bumalik. Bago ka magpakain. Ano? Magpakain? Manong, ano ba dapat namin gawin? Lalo na sa kaibigan ko. Umalis na kayo dito sa bahay ko. Ha? Manong, makinig kayo. Bumalik kayo sa tinutuluyan nyo. Ngayon na. Hinahanap na kayo. Hinahanap? Bakit kami babalik? Oo, hinahanap na kayo. Ligtas pa kayo. Wala silang alam. Pero hindi kayo ligtas kung aalis kayo agad. Kaya lumayas na kayo sa bahay ko. Hindi ako dapat nakikipag-usap sa inyo. Kapag nakita kayong nandito, pati ako madadamay. Pero Manong, sabuyan nyo ng asin ang bintana, pinto at ilalim ng higaan. Wala nang tanong. Ito pong buntot pagi. Kapag may sumubok na saktan kayo, hampasin nyo. Huwag kayo mag-aalinlangan. Manong, bakit po? Wala nang tanong. Bukas na ang kapistahan. Yan ang pinakadelikado. Kapag may inalok sa inyo, huwag niyong iinumin. Ang pagkain, lagyan ng kalamansi. Doon nyo malalaman kung totoo ang sinasabi ko. Manong, salamat po. Pasensya na po kung... Umalis na kayo! Opo. Kahit litong-lito, sumunod pa rin sila sa sinabi ni Manong Ordo. Habang naglalakad pabalik, tahimik lang sila. Parehong nagdududa kung tama ba ang desisyong bumalik sa lugar na gusto na sana nilang takasan. Alam nilang may sapat na dahilan para umalis. Pero nanaig ang katotohanang wala rin silang pupuntahan kung wala silang masasakyan. Para silang nahuli sa bitag. Bukas ang daan, pero sarado ang paglabas. Pare, anong tingin mo sa lahat ng yan? Naku, alam mo, hindi ko alam kung magpapasalamat ako. Mas lalo akong matatakot sa sinabi ni Manong. Para tayong pinabaunan, pero hindi para magligtas. Para lang mabuhay. Pero hindi mo ba napansin yung itsura niya? Hindi siya katulad ng mga tao rito. Hindi siya maputla. Hindi rin siya parang gutom. Hindi siya parang pagod mabuhay. Oo, parang siya lang ang gising sa lugar na to. Yung ibang tao parang tulog habang naglalakad. Pero siya, alerto. Para siyang may alam na hindi natin alam. Tapos yung mga binigay niya, asin, buntot pagi, kalamansi, lana. Akala mo pang ritual ng kung anong kulto. Parang sinabihan tayo na pag pinasok tayo ng demonyo, ito lang ang pamukpok. Pero kung tama siya, may sinusubaybayan talaga tayong mas malala. Hindi lang kwento to, pre. Hindi lang to article. Puta, buhay na natin to. Pre, teka lang. Oh, bakit? Tahimik. Ang tahimik, pare. Ibang-iba sa tahimik nung unang dating natin dito. Parang iba. Ramdam ko nga, pare. Pero di ba pista bukas? Dapat abalang-abala ang mga tao rito. Kaya bakit ang tahimik? Sa ibang bayan, mga ilang araw bago ang fiesta, dagsana yung ingay. May banderitas, may nagsasayaw, may mga kabataan nag-e-ensayo sa kalsada. Dito, parang may libing bukas. May piyesta ba talaga bukas? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, iba to. Ibang klase tong baryo na to. Taktil mo, yung katahimikan ngayon. Parang may nangyari habang wala tayo.
Parang may namiss tayong sandali na nabago ang lahat. Ang bigat ng hangin. Ramdam mo ba? Parang may nakatingin. Hindi lang basta malamig. Parang may balahibong nakatayo sa batok ko. Kaya nga teka, hindi mo ba napapansin? Ha? Ang ano? Parang lahat ng naunang naramdaman natin tungkol sa baryo nawala na. Yung excitement, yung thrill, yung saya, lahat natabunan ng takot. Oo pare. Kanina lang parang normal. Tahimik na baryo, magagandang babae, kwentong pang front page lang. Pero ngayon, parang may mali sa bawat sulok. Yung mga babae. Elmo, yung mga babaeng magaganda rito, hindi sila normal. Hindi sila tao. Hindi sila pangkaraniwan. Yung titig nila, pre, parang may hinahanap. Parang may gustong tuklasin sa loob ng katawan mo. Tama. Para kang hubad na nakaharap sa kanila. Hindi yung hubad na bastos, ha? Hubad na parang gusto ka nilang buksan. Yung gusto nilang tuklasin kung anong laman mo. Yung isa nga kanina hindi mo ba napansin? Nakangiti lang, pero plastic. Walang damdamin. Yung mata walang sinasalamin. Para lang shell. Kaya siguro sinabihan tayo ni Manong na huwag mag-alangan. Kasi dito, pag nag-alangan ka, patay ka. Pare, hindi lang katahimikan ang nararamdaman ko. Parang kinakaladkad tayo ng lugar na to. Parang ayaw tayong paalisin. Takti yan. Parang may nakikinig sa atin habang nag-uusap tayo. Tara na nga, pre. Ituloy na lang natin yung pag-alis dito. Ayoko na dito. Grabe kayo? Ang lakas yung makareact. Ate Sela, naku po, hindi po namin kayo nakita. Akala po namin kung anong halimaw na. Saan kayo galing? Ang tagal niyong nawala. Nandyan lang po sa paligid-ligid, Ate Sela. Sa paligid-ligid lang. Di ba, pre? Oo, ate. Bakit po? Napalayo yata kayo. Hindi naman ganun kalaki ang baryo. Inikot lang po namin. Gusto lang sana namin kumuha ng magandang spot. Sayang yung pista bukas Oo nga po. Akala namin maraming tao na ngayon palang naghahanda Pero parang walang laman yung kalsada. Maaga pa kasi. At saka nagpapahinga na sila para bukas. Alam mo naman, bukas ibubuhos ang energy. Wala po kami nakitang naglalako. Wala ring nagsasabit ng mga banderitas. Tahimik masyado. Sugat mo yan? Opo. Gasgas lang po yan. Wala po yan. Ingat ka. Baka masundan pa yan. Ate, mauuna na po kami, ha? Sige. Huwag na kayong gumala pa, ha? Lalo na kung may sugat ka, Troy. Mas mabuting hindi ka muna lumabas. Opo. Sige na. Alam kong pagod na rin kayo kakaikot. Opo. Sige po. Salamat, ate. Elmo, nakita mo yung mga mata niya? Oo. Parang may alam siya sa sugat mo. Parang hindi siya nag-aalala. Parang natutuwa. Takti yan, pre. Pakiramdam ko may inaabangan sila bukas. At baka tayo parte ng inihahanda. Para na tayong buhay na sangkap ng pista nila. Nang makarating sila sa kwarto, ay agad silang natigilan sa nakita. Malinis ang kwarto. Walang pagdadalawang isip na nag-impake sila ng gamit. Parang may pumasok. Parang pinipigilan talaga silang umalis. Teka, pare, di ba nasa bag na to lahat kanina? Oo, pre. Ako nga mismo nag-zip nun Nakapatong pa sa gilid ng kama. Bakit ngayon nasa cabinet na? Nakatupi pa. Pare, parang hindi natin to niligpit Shit, may gumalaw ng gamit natin. May nag-ayos. Pero sino? Si Ate Sela lang ang may susi, di ba? Oo, pero ba't niya gagawin to? Ba't niya nilalabas? Ba't niya aayusin? Siyempre, pre. Ayaw nga nilang umalis tayo. Isip naman, Lahat ng kilos niya kanina, parang pinipigilan nga talaga tayong umalis. Sige na, ibalik na natin lahat sa bag. Bilis! Yung lana, asin, ilagay mo na sa lapag. Ito ba yung sinasabi mo, Scoop, Elmo? Yung totoo? Yung tipong masisira ang ulirat ng makakabasa? Ito na nga yun, pare. Yung makakapanindig balahibo, kahit hindi mo pa nababasa yung buong article. Yung tipo ng kwento na hindi mo kayang i-publish kasi baka ikaw mismo mawala. Buisit naman talaga, Parang hindi ko na gusto tong scoop na to. Gusto ko na lang makauwi. Grabe, ang lamig, pre. Kakaiba yung lamig. Nakakapanindig balahibo. Galing sa bintana. Isara mo yan, bilis. Naku po, pare. Para may sumisilip kanina. Shh! Huwag ka maingay. Ito na naman yung presensya na yan. Yung lana. Nasaan yung lana? Ilagay mo sa gitna. Ito. Kapag kumulo talaga yan, ewan ko na lang. Kung may mangyayari ngayon. Pare, tingnan mo. Elmo, umaalon yung lana. Hindi lang alon yan. Takte,
Kumukulo na yan. Ay, bisit! Kunin mo yung camera. Kunan mo agad ang video. Ang lamig ng kamay ko. Wisit, parang may dumidikit sa bato ko. Bilis, i-record mo. Eto na nga. Ayun na. Ah, ano yun? May kumakaluskos na ko. Narinig mo ba yan? Oo, sa bubong. Pakpak yun. Malaking pakpak. Pre, parang may dumapo. Hindi na tao yun. Tama. Nasaan yung buntot pagi? Ito. Hawak ko na. Hawakan mo na mahigpit. Kapag may bumaba, huwag kang mag-aalinlangan. Pare, parang hindi lang isa. Huwag kang bibitiw, pre. Huwag kang titigil. Elmo, kung mamatay tayo dito. Hindi tayo mamamatay, pare. Huwag kang praning. Makakaalis tayo dito ng ligtas. Pre, malabo yung sinasabi mo eh. Buong baryong kalaban natin dito. Oh. Pare, may mga gamit naman tayong pangontra. Magtiwala tayo dito. Gumana nga yung lana eh. Paano pa kaya yung iba? Ewan ko na talaga pare. Hindi ako makakatulog ulit ngayon. Buong magdamag, gising at hindi mapakali sina Elmo at Troy. Tahimik silang nagbabantay, naghihintay kung kailan muling gagalaw ang kung sino man o anuman na nandoon sa bubong. Pero walang atake, wala nang ingay, parang hinahayaan silang mabuhay sa kaba. Nang sumikat ang araw, biglang sumabog ang ingay mula sa labas. Tawanan, kantahan, tila may selebrasyon. Kumakatok si Clara sa pinto. Tinatawag sila para kumain. Troy, pare, narinig mo yan? Oo pare, may kumakatok. Oo nga eh. Huwag mong bubuksan agad ah. Teka, anong oras na ba? Hindi ko alam. Teka, sandali. Sino yan? Ako to, si Clara. Kakain na tayo. Handa na lahat sa pista. Elmo, si Clara nasa labas. Anong ginagawa niya rito? Alam niya kaya yung mangyayari sa atin? Natatandaan kaya niya yung nangyari kagabi sa bulwagan? Hindi ko alam, pero pre, huwag kang magpapahalatang natatakot tayo ha. Huwag na wag. Tara, buksan natin. Huwag kang kabahan. Good morning, Clara. Susunod na kami, oh. Magbibihis lang kami ni Elmo. Oo, susunod kami. Saglit lang. May problema ba, Clara? Kanina ka pa kasi nakatitig eh. Wala naman. Buti at naging mapagmatsyag kayo kagabi. Pinoprotektahan niyo ang buhay niyo. Anong ibig mong sabihin? Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Clara, hindi namin talaga gets. Kumilos na kayo. Baka si Ate Sela na ang sumundo sa inyo dito. Uy, pre, nakita mo yung tingin ni Clara? Oo, yung sa huli, di ba? Parang alam niya talaga na nanonood tayo kagabi. Totoong nakita niya tayo kagabi. Pansin mo ba, pre? Parang tinanggap na niya na nakita natin lahat. Walang pagtatanggi, walang pagkabigla. Alam mo naman nakasama talaga siya sa ginawa ng ibang babae dito, doon sa Baboy Ramo. Oo, Elmo. At hindi yun ritual na mga normal na relihiyon. Yung mga babae kagabi, parang hayop kung sumigaw. Para silang gutom, para silang kulto. Baka nga kulto talaga sila, pare. Seryoso, kahit gaano pa sila kaganda, alam kong may mali. Lahat sila. Una pa lang alam at ramdam ko ng may mali eh. Hindi ko lang pinagbalingan kasi baka sanay na ako sa ganito. Pero yung nakita ko sa kisame, sa tambak na damit, sa bulwagan, ewan ko. Tanga din tayo eh. Hindi tayo makaalis dito dahil umasa tayo na maganda talagang scoop na to. Lintik kasing sulat na yun eh. Parang trap talaga yun, pare. Kaya nga eh, nagpabitag tayo. Sa ngayon, dapat hindi na tayo magpadala. Lalo na sa ganda nila na may tinatago. Maging triple ingat tayo simula ngayon. Sunduin kaya natin si Manong. Huwag tayong kikilos muna ng kakaiba. Magpapakabulag at may amnesia muna tayo. Smile lang. Alam mo ng plano, pagkatapos ng pista ngayong araw, bukas ng madaling araw, takbo tayo. Alis na tayo dito. Iwasan na natin makita si Ate Sela. Baka may gawin na naman siya sa atin bukas o mamaya. Tama ka dyan, pare. Huwag na natin ulitin ang pagkakamali ng mga nauna. Hindi tayo magpapahuli dito. Yun nga lang, ang hirap magkunwaring normal habang kaharap mo sila. Lalo na si Ate Sela. Ang ganda niya talaga, pre. Pero ngayon, parang mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga multong sinulat natin sa dyaryo. Ganyan talaga, pre. Ang hirap tanggapin ng totoo. Hindi laging mukhang halimaw ang halimaw. Tara na,
kailangan na nating bumaba. Pero ikaw mauna. Ano ka? Sabay tayo, no? Kung mamamatay man tayo rito, at least magkasama. Buisit ka, idadamay mo pa ako. Gusto ko pa mabuhay, no? Oh, bakit parang hindi kayo nakatulog? Ate Sela, medyo maingay lang po kagabi eh. Madaming iniisip. Oo nga po ate, nagsasanay lang. Baka matagal pa kami bago makabalik sa Maynila eh. Tama. O siya, kumain na kayo. Mahaba pa ang araw. May sayawan mamayang hapon, ha? Ano po kasi ate, wala pa po kasi kaming gana kumain eh. Baka dala po ng walang tulog. Opo ate, baka pwedeng magpahinga na lang po muna kami saglit. Gigising naman po kami mamaya para sa sayawan. Ganun ba? Wala na akong magagawa dyan. Oh, sige na. Magpahinga na kayo. Maraming salamat po Ate Sela. Mauna na po kami pumasok sa kwarto namin ha. Magpahinga kayo ng mabuti, ha? Para may lakas kayo mamaya. Ano po yun? Wala. Bilis naman. Uy Troy, kinikilabutan na talaga ako kay Ate Sela. Yung ngiti niya kanina, parang may pinapahiwatig. Aabutan pa kaya tayo ng bukas? Di ko alam pre, pero sa ngayon baka safe tayo habang may araw pa. Hayaan na muna natin to, baka mamatay tayo sa pagod eh, hindi sa gagawin nila sa atin. Tama ka. At saka baka nga sa araw lang tayo ligtas. Kung aatakihin man nila tayo, siguro mamayang gabi pa. Tuwing gabi sila pumupunta sa bulwagan eh. Ay, ewan ko talaga pare, makakatulog kaya tayo? Subukan lang natin. At least ngayon, hindi tayo nag-iisa. Nandyan yung buntot pagi, yung lana, lahat ng binili ni Manong sa atin. Sige, matulog na tayo. Pero pag dilat natin mamaya, alerto tayo. Dahil na rin sa pagod, agad na nakatulog sina Elmo at Troy. Akala nila ligtas na sila. Nakaiwas na sa panganib na kinatatakutan nila. At bago pa man tuluyang lumubog ang araw, kumatok na si Ate Sela sa kanilang pintuan. Elmo! Troy! Halina kayo! Magsasayawan na sa labas! Tara pre. Sandali lang po Ate Sela, mag-aayos lang po kami. Sumunod kayo agad, ha? Sigurado ka ba rito pare? Wala naman sigurong masama kung manood lang tayo, di ba? Basta alerto pa rin tayo. Walang problema doon. Dala ko tong kalamansi at buntot pagi. Kung sakaling may mangyari man. May babala pa naman si Manong na malalaman daw natin ngayon. Ay pare. Walang mangyayari sa atin pre. Makakaalis tayo dito ng buhay. Lakasan mo na loob mo. Lalabas na tayo. Okay, tara na. Uy, grabe ang ingay naman. Uy, wow, may sayawan nga ah. Ang saya nilang tingnan no? Pero parang hindi masaya sa pakiramdam natin. Oo nga eh. Parang may mga tinatago sa likod ng lahat ng ngiti. Elmo, sayaw tayo. Ha? Sige. Ako rin ba? Isa-isa lang. Huwag sabay. Clara, kagabi. Hinaan mo ang boses mo at sumayaw ka lang. Yung kagabi. Alam ko. Nakita ko kayo. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga kayo? Ano yung ginagawa niyo sa baboy ramo kagabi? Tao pa rin naman. At yung nakita mo kagabi, yun na yun. Parang hindi kayo normal. Tignan mo lang yung ibang babae oh. Parang hindi sila pagod. Parang hindi sila tumitigil. Hindi kayo normal. Yung galaw nila pare-pareho, paulit-ulit. Alam mo, Elmo, kung ako sa'yo, ingatan mo ang kaibigan mo. Siya na ang susunod. Anong ibig mo sabihin? Tara na't kumain! Lahat kayo! Nandyan na yung pagkain! Magsiupo na kayo! Pre, ano yung pinag-usapan niyo ni Clara? Ang seryoso niyong tingnan kanina eh. Wala akong nakuhang sagot pare. Alam lang niya na nakita niya tayo. Sabi niya ingatan daw kita. Ikaw na ang susunod. Ha? Ano? Ang pistang ito ay hindi lang ordinaryong pista. Dahil sa taong ito, may bisita tayo. Elmo, Troy, isa kayo sa selebrasyon na to. Kaya kumain kayo ng marami. Maaari na tayong magsimulang kumain. Uy, Elmo, yung kalamansi, ito na yun. Lagyan mo na, pre. Oo, teka lang. Okay na siguro yan. Oh, wala naman nangyari. Naku po. Shit. Ano to?
Hindi to karne ng baboy, pre. Mukhang laman loob at hindi pa luto. Oo nga. Nasusuka ako, pre. Oh, may problema ba kayo sa pagkain? Ate, pasensya na ha. Parang ano lang eh. Hindi po ako sanay sa ganitong pagkain. Oo, ate. Parang masama lang po ang pakiramdam namin. Kanina pa po eh. Masama ang pakiramdam? Hindi ba't kanina rin ay masama din ang pakiramdam nyo? Akala ko pagod lang kayo. Mainit lang po siguro yung panahon. Dahil baka sa pagod din po talaga. Hindi sapat yung naging tulog namin eh. Tsaka po siguro sa... Sa dami po ng tao. Alam mo yun, ate? Yung parang overwhelming lang po. Eto, maiinom. Mainam na inumin nyo agad ito. Pampalakas. Gawa sa mga halamang gamot dito sa baryo. Inumin nyo na. Makakatulog kayo ng mahimbing. Maraming salamat po, Ate Sela. Ba't kakaiba ang amoy? Pare, ano to? May parang maliliit na puti sa loob. Kita mo? Oo, simula nung makita ko yung pagkain, parang nakita ko na rin ang totoong anyo ng binigay na inumin sa atin. Ganito pa talaga ang mga halaman dito. Putya pare, huwag mong iinumin yan. Tingin mo, anong nilagay nila? Pre, eto na yung sinasabi kong scoop na makakapanindig balahibo. Naku pre, hindi na to scoop. Buhay na talaga nakasalalay dito. Hindi nyo rin ininom ang inumin na binigay ko? Ay, oo nga no. Nakalimutan lang siguro namin, ate. Alam nyo, Ang ano po ate? Ano pong ibig niyo sabihin? alam nyo na yung pagkain, yung inumin. Ate, hindi po namin maintindihan. Ang tatapang nyo pala. Akala ko mga simpleng turista lang kayo. Pero nagkamali ako. Alam kong nagmamatsyag kayo dito sa amin. Nakikiramdam. Marunong palang umiwas sa mga bisita natin. Helen! Sarah! Inday! Itali sila! Buisit! Troy, takbo! Pare, sabi ko na nga ba may mali eh. Punta tayo dun sa bahay ni Manong. Hindi, sasakyan muna. Tama. Yung sasakyan nga natin. Yung susi, bilisan mo pre, bilisan mo. Ayaw bumukas pare. Buisit naman o. Ayaw talaga eh. Elmo, flat din yung gulong ng sasakyan. Lahat binutas nila. Putya. Wala na tayong oras. Tara na, tumakbo na lang tayo. Uy, teka pare. Parang nawala na yung mga babae sumusunod sa atin kanina. Ha? Pero, nararamdaman mo yun? Yung hangin? Oo, parang may sumusunod. Parang may lumilipad. Huwag kang titigil pare. Huwag kang hihinto. Hindi, hinto! Taktihin pare. Saan galing yung mga babaeng yan? Ba't biglang sumulpot sa harap natin? Naku, Diyos ko, hindi sila tao. Mga walang iya kayo. Subukan niyo ako. Eto, buntot pagi. Ha! Iisip ka ha? Lulundag ka pa? Etong asin! Tara pare, naputol ko yung pakpak ng isa. Tara na, habang nanghihina pa sila. Ha? Ano? Teka, si Ate Sela ba yan? Ba't hiwa ang katawan niya? Oo nga, yung bituka na kanawit. Kayong dalawa, ang alay ngayong taon. Ano? Ano pinagsasasabi mong alay ng taon? Asa ka pa! Eto, asin din para sa'yo! Hayop kayo! Tara Troy, takbo na agad. Ninang yan, manananggal pala si Ate Sela. Hindi kaya... Baka siya yung babae nakita ko nung unang gabi natin. Takti yan Troy, nahulog nga tayo sa patibong na yun. Yung leching sulat na yun. Dito kayo! Manong! Tulungan niyo po kami! Pakiusap, tulungan niyo po kami! Pumasok kayo kagad sa bahay, bilis! Kailangan kong sindihan tong goma. Tutulungan ka po namin. Anong sinabi ko sa inyo? Huwag iinumin, huwag tatanggap ng handog, pero sumayaw pa rin kayo. Hindi naman po kami kumain at uminom, Manong. Hindi namin alam kung paano nalaman ni Ate Sela na may alam kami. Grabe, totoo ba talaga yung mga nakita namin? At hindi lang isa, Manong. Marami sila. Isang buong baryo. Hindi yan basta baryo. Isa yang pugad. At kayo ang dapat nilang alay. Dahil kayo ang dumating. Pre, mamamatay na ba talaga tayo? Hindi kayo mamamatay. Pumasok na kayo kaagad. Nandiyan na sila. Narinig nila ang mga boses na papalapit. Hindi yun boses ng tao. Malalim, paos, at parang halinghing ng hayop na matagal nang hindi pinapakain. Nang makapasok sila sa bahay, agad silang napaatras sa nakita nila.
Nanlaki ang mga mata nila sa gulat at takot. Hindi nila alam kung si Manong ay kakampi o patibong. Pero isa lang ang malinaw sa kanila ngayon. Hindi na sila basta tatakbo. Kung bitag man ito, lalaban sila. Pre, si Clara yun. Ha? Bakit siya nandito? Tara na, labas na tayo pre, labas na tayo. Hindi kayo lalabas! Manong, bakit po siya nandito? Akala po namin kakampi kayo. Alam kong may mga tanong kayo. Panahon na para doon. Ano ba to? Ano ba nangyayari, Mang Ordo? Kailangan namin ng kasagutan. Dati akong nakatira sa baryong ito. Ang buong akala ko, normal ang lahat. Tahimik, masaya, maligaya. Hanggang sa pinakasalan ko si Lilibeth, isang berpalang. Ano? Minahal ko siya, pero hindi ko alam ang buong lihim ng baryong ito. Isang gabi, nakita ko kung paano siya lumipad. Bit-bit ang sanggol mula sa kabilang bayan. At nang harapin ko siya, humingi siya ng tawad. Pinatawad ko siya dahil asawa ko siya. Ilang taon akong nabulag. Nang mamatay siya, akala ko tapos na. Kaya umalis ako. Bakit kayo bumalik? Kasi alam kong buhay pa rin ang kulto nila. At mas malakas sila ngayon. Si Sela, si Ate Sela na sinasabi ninyo, yung ina ng mga berbalang. Siya ang pumalit bilang pinuno. Ngayon, kada taon, may alay. Ako susunod? Oo, ikaw ang pinili. Lalaki, malakas ang katawan, at higit sa lahat, hayok sa babae. Pag nakuha ka nila, mas lalo silang lalakas. Hindi lang lakas, pati tagal ng buhay. Bakit nyo alam na mangyayari to? Sa akin nang galing ang sulat na natanggap nyo. Ginamit ko ang dyaryo nyo para sana mabunyag ang baryong yan, para may tumulong at para may makatapos sa ginagawa nila. Pero mali ako. Dapat hindi ko na kayo isinama. Buisit naman oh. Kaya rin pala ang bait-bait ni Ate Sela sa atin noong una. Hinahanda pala tayo. Hinahanda ako para maging alay. Alam nyo, kagabi, binalak ni Ate Sela na kunin ka, Troy. Pero bigo siya nang makitang sinarado niyong bintana. Naaamoy niya na may alam kayo. Kaya gustong-gusto ka na niyang kunin at gawing alay. Manong, anong gagawin natin ngayon? Tawagin niyo kong Ordo. Kailangan niyong sunugin ang altar nila, ang bulwagan nila, kung saan nila ginagawa ang pagsipsip ng dugo. Kaya't kailangang tumakas na kayo ngayon at tapusin ang leader nila. Paano? Papatay namin sa Ate Sela? Hindi nga kami sigurado kung kaya namin siya eh. Kaya niyo. May mga kagamitan kayo. Alam kong may kahinaan si Ate Sela. Isa lang. At alam ko kung paano siya titigil. Pero kailangan pumili kayo, Elmo, Troy. Tumakbo o lumaban. Lalaban kami. Buhay namin ang nakataya dito. Sugatan mo si Troy malapit sa altar. Kahinaan ni Ate Sela ang dugo niya. Mapagkakatiwalaan ba namin kayo? Lalo ka na, Clara. Mang Ordo, bakit niyo pinapagawa sa amin to? Parang ginagawa niyo lang kaming pain. Biglang lumamig at tumahimik ang paligid sa sinabi ni Elmo. Sa loob ng bahay, tanging hingal at kabog ng dibdib nila ang naririnig. May mga tunog pa rin mula sa labas. Pakpak at mga halinghing ng nilalang na gutom, pero wala silang pakialam doon. Sa mga sandaling yon, isa lang ang malinaw para sa kanila. Ang unahin ang sariling kaligtasan. Hindi ko lang ginagawa ito para sa inyo. Para kanino pa? May iba pa. Mga gaya niyong nalinlang. Mga nauna sa inyo. Mga hindi na nakaalis. Mga hindi na nakilala pa. So, totoo nga yung mga lalaking nawawala sa baryo. Oo, ilan na ang nauna sa inyo. Mga turista, mga nag-out of town na inimbita rito ng magagandang muka, mapagkumbabang ngiti, pero hindi na muling nakita. At walang nakakaalam, wala ring makapagsumbong. Pero bakit? Nasaan na sila? Patay na, tinuyot, inubos. Pag wala nang pakinabang, ang mga natirang butot laman, dinudurog at hinahalo sa lupa. Mga walang hiya. Lahat ng lalaki inuubos nila. Hindi lang to ritual. Parang pag-aalay din. Parang pagkabawi sa galit nila sa mga kalalakihan. Clara, hindi ba't isa ka sa kanila? Dati akong turista, tulad nyo. Taga Maynila. Gusto ko lang ng peace of mind, retreat, bundok at hangin. Dinala ko rito ng pinsan ko.
Akala ko swerte ako. Ang babait ng mga tao. Ang ganda ng lugar. Tapos isang gabi, inalok ako ni Ate Sela na maging isa sa kanila. At pumayag ka? Nagpanggap, oo. Gusto kong malaman kung anong klaseng nilalang sila. Gusto kong malaman kung paano sila gumagalaw. Pinagplanuhan nila akong gawing berbalang. Inumpisahan nila ang orasyon, langis at patak ng dugo mula sa itlog ng uwak. Tapos, Wala. Hindi tumalab. Pinapaniwala ko silang naaapektuhan ako. Pinag-aralan ko ang galaw nila. Pinaniwala ko sila. Pero habang tumatagal, mas delikado. Kaya ako nagsumbong kay Mang Ordo. Siya lang ang nakakaintindi. Si Clara bihira yan magsalita, pero malakas ang loob. Hindi basta nababasag ng takot. Isa siya sa iilang hindi nila nabago. Kaya gusto ko siyang matulungan. At kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman kung anong nangyayari doon. kaya pala, yung mga lalaking sinasabi nilang umalis na, wala na pala talaga. Tama nga yung hinala ko sa mga tambak na nakita namin. Walang nakakaabot sa mga pulis. Walang malakas na ebidensya. Kaya kumapit ako sa inyo, mga mamamahayag. Takte, hindi na to tungkol sa scoop. Hindi na to article. Isa na tong bangungot. Pero may laban pa kayo. Buhay pa kayo. Ikaw, bakit hindi ka pa tumatakas? Dahil hindi ako iniwan ng konsensya ko. May panahong kaya ko nang tumakbo. Pero ilang beses ko ring nakikita ang mga bagong mukha na hinahatid dito para magbakasyon. Kaya ako nanatili. Para matulungan ng mga tulad nyo. Bigo lang ang iba dahil masyado silang nabihag sa kagandahan ng mga babae sa baryo. Clara, Kaya ngayon, kailangan niyong pumili. Umalis habang kaya pa o tapusin na ang lahat. ano pong magiging plano? Magiging pain kami ni Clara. Ililihis namin ang atensyon nila. Pag nakita nilang umalis kami, susundan nila kami. Lalo na kung aakalain nilang kasama namin kayo. Malapit sa altar, nandun ang putol na bahagi ni Ate Sela. Kailangan bago makabalik, dapat masunog na ang katawan niya. Paano kami makakapasok ng bulwagan? Baka may nakabantay doon. Walang nakabantay dun ngayon. Hindi nila alam ang plano natin. Saan po kami dadaan? Diyan kayo sa likod dumaan. Makikita niyong may lumang daan, likod ng mga punso. Madamo, pero yun ang pinakatagong daan papunta sa bulwagan. Kapag nabigo tayo, pre, tapos na rin tayo. Hindi lang tayo, pati yung mga susunod pang mabibiktima. Siguraduhin yung masusunog niyo ang katawan at ang bulwagan. Pag nabuhay siya, wala nang ligtas. Parang ibang mundo na tong pinasok natin, pre. Wala na tayong atrasan, Troy. Ito na yung sinasabi nating scoop na makakapanindig balahibo. Puisit. Kung mabuhay tayo, hindi ko na babalikan ang trabahong to. Magsa-sideline na lang ako sa wedding articles. Tama. Tapos lahat ng bride, i-check mo kung may pakpak. Umalis na kayo! Matatag ang loob ni na Elmo at Troy nang tumango sila. Hindi na sila nagkakasaya ng kahit isang segundo. Agad silang tumakbo papunta sa bulwagan. Habang tumatakbo, naririnig pa nila ang sigaw ni Clara at ang tinig ni Mang Ordo at ang nakakakilabot na huni ng mga berbalang. Paos, naglalaway, parang hayop na sabak sa dugo. Ilang minuto pa ang lumipas at nakarating na rin sila sa gilid ng bulwagan. Halos hindi makahinga sa kaba. Mula sa siwang ng kahoy sa dingding, tanaw ang altar, may mga inukit na simbolo at sa gitna nito, ang kalahating katawan ni Ate Sela. Elmo, yan yung altar, oh. Kita mo? Oo, pati yung kalahating katawan ni Ate Sela, nandun lang. Nasusuka ako sa laman loob niya. Kinakabahan talaga ako, Elmo. Bilisan natin, bubuhusan ko na ng gas at asin. Magbantay ka. Oo, sige. Pero bilisan mo, ha. Baka maabutan nila tayo, eh. Wala na talaga tayong kawala. Grabe, ang lagkit ng hangin dito. Para bang may nakatingin. Dalian mo na, pare. Huwag mo nang tipirin yung gas. Ubus na lang kung ubos. Oo, konti na lang. Nako, Elmo, sa taas! Mga hayop kayo! Sa tingin nyo ba, hayaan ko kayo magtagumpay sa plano nyo? Sa tingin mo ba, hahayaan ka namin na ialay kami? Nagawing alay ng buwisit na lahi nyo? Troy, harangin mo! Tatapusin ko na to! Papatayin ko kayo! Etong sayo! Wala ka ng katawan na babalikan, halimaw ka!
Akala nyo makakatakas kayo dito ng buhay? Ito nang huling gabi mo! Hindi! Sunog ka na ngayon! Kabayaran sa mga pinatay nyo! Hindi na kayo makakaulit pa! Pare, gumagapang pa siya pabalik sa katawan. Huwag mo hayaang magdikit ang katawan, Elmo. Etong asin! Kailangan mo na rin mawalan ng pakpak. Patay ka na! Hindi pa tapos ang gabi! Hindi pa! Tapos na to! Tapos na kayo! Narinig mo yun? Oo, mga babae, tumitili. Nawalan na ng lakas. Parang konektado sila kay Ate Sela. Takti pre. Kapag nilabas natin to, pare, front page tayo. O baka hindi na tayo papayagang magsulat ulit. Basta buhay tayo. Yun ang headline ngayon. Oo nga. Tara na, bumalik na tayo kay Mang Ordo. Hingal na hingal sila, pero puno ng ginhawa ang bawat paghinga. Para bang sa unang pagkakataon, nakakahinga na sila ng malalim. Wala na ang bigat sa dibdib. Wala na ang malamig na hangin na parang laging nagmamasid. Tahimik ang paligid. Wala nang bakas na mga babae. Wala nang ngiti na may lihim sa likod. Pagkarating nila sa bahay ni Mang Ordo, kitang-kita ang pagod sa kanilang mga mata. Pero higit sa lahat, ang ginhawa. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Tahimik na, no? Parang ang hirap paniwalaan na tapos na ang lahat. Parang ang bilis din. Kanina lang akala ko wala na tayo pag-asa. Tapos ngayon, tahimik na. Napuruhan natin si Ate Sela. Wala na siya. Wala na ang ugat. Tapos na ang bangungot. Pero buhay pa ang baryo. Ang lugar, hindi nawawala. Ang kasaysayan, hindi nawawala. Pero ang sumpa, pwede nang tabunan ng liwanag. At kayo, Mang Ordo, babalik pa ba kayo sa Maynila o uuwi sa anak nyo? Wala na akong babalikan. Wala na rin akong dahilan para magpatuloy. Pero hindi ko iiwan ang bahay na to. Dito nabuo ang pamilya ko. Dito ko rin sila nilibing. Kahit na mag-isa ako, gusto ko pa to. Kesa mabuhay sa lugar na wala silang alaala. Ginagalang po namin yan, Mang Ordo. Pero sana, bumisita ka man lang minsan sa ibang bayan. Baka pwede, kung hindi pa bibigay ang tuhod ko. Ikaw, Clara, uwi ka na ba sa Maynila? Hindi na siguro. Wala na akong uuwian doon na mas makabuluhan pa kesa rito. Baka pumunta ako sa kalapit na mga bayan. Mag-a-apply bilang isang social worker. Gusto ko namang makatulong sa kapwa. Yung mga katulad ko. Yung naligaw, naloko, naiwan. Bagay sa iyo yun. Mas kailangan ka ng mundo sa labas kesa ng mga aswang sa gubat. Babalik kami siguro sa Maynila. Nag-aantay na yung desk namin sa dyaryo. Ewan ko nga kung tatanggapin ba ng editor-in-chief namin ang scoop namin eh. Pre, kahit itapon nila sa basura yung scoop natin, hindi yan dahilan para tumigil tayo. Pero bago yan, ano tayo makakauwi? Sira na yung kotse natin. Kunin nyo na tong lumang motor ko. Hindi ko na yan magagamit. Pero ang makina matibay pa. Katulad din nyo. Mag-iingat kayo ha. Kung may mangyari, may baryo pa rin pwede kayong takbuhan. Salamat, Clara. Salamat sa lahat. At Mang Ordo, hindi namin kayo malilimutan. Huwag nyo na lang isulat ang pangalan ko, ha? Pero sana, isulat nyo ang totoo. Magalang na nagpaalam sina Elmo at Troy bago pinaandar ang lumang motor. Tahimik silang umalis, parehong hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Hindi nila alam kung tapos na talaga ang lahat, pero ang sigurado nila, magaan na ang paligid. Sa wakas, nakakahinga na sila ng maluwag. Grabe, Elmo. Para tayong dumaan sa impyerno, yung literal. Hindi ko nga alam kung nightmare ba yun o documentary na walang ending. Pero pre, totoo lahat. Hindi hallucination, hindi folklore. Totoo talaga ang mga aswang. Sino bang may sabing hindi sila totoo? At siguro, tayo ang unang makakapagsabi ng buo.
Akala ko dati horror lang to para sa entertainment section. Yung tipong multo lang. Ngayon, buhay ng tao ang nakataya. Eh, paano kung hindi nila tanggapin? Paano kung sabihin imbento lang natin to? Hindi natin trabaho ang pilitin silang maniwala. Pero trabaho natin ang ikwento ang nakita natin. Pare, sa susunod, nature at pagkain na lang ang iskoop natin, ha? Oo naman pre, takte. Ayoko na umulit talaga. Nang makabalik sa Maynila, agad nilang inasikaso ang scoop na nakuha nila. Inayos at siniguro nila na mararamdaman ng mga magbabasa ang takot at kaba. Nang matapos ay wala silang sinayang na oras. Sa loob ng editing room ng isang provincial newspaper, pinasa nila kay Ma'am Tess ang nasulat nila. Nakatayo sa harap nilang dalawa, parehong mukhang pagod, may eye bags at may dala pang envelope ng prints. Ma'am Tess, ayun na po. Kumpleto yan. May timeline, notes, transcripts at mga larawang nakuha namin habang nandoon. Hindi na kami natulog para sa edit niyan, ma'am. Nagulat nga kami, buhay pa kami kahit papaano eh. Kulang na lang, dugo na namin ang tinta niyan. Elmo, Troy, alam kong sineryoso niyo tong assignment at impressive ang detalye. So, ipapublish po natin? Hindi. Po, pero, ma'am, totoo lahat ng nilagay namin. May chronology, may mga pangalan, may mga supporting articles from older issues. Totoo man o hindi, hindi yan ang klase ng artikulo na pwedeng lumabas sa front page. Pero scoop to, ma'am. Eksklusibo. Kung ipapublish natin to, pwedeng sumabog ang readership ng dyaryo. Pwedeng maging national story. Sa tingin niyo ba paniniwalaan kayo dahil lang dito? Pero ma'am, hindi sila ordinaryong tao. Yung isa, leader ng lahi nila. Isang berbalang. Lumilipad, naninipsi, pumapatay. At may mga lalaking nawala dun, ma'am. Yung mga records nila, sinadya yatang burahin. At anong basehan natin para patunayan yan? Larawan ng anino? Interview kay Mang Ordo na walang apelido? Kwento ng isang babaeng turista? So anong gusto niyong gawin namin? Kalimutan? Hindi ko sinasabing kalimutan. Pero hindi ito ang plataporma para sa ganyang istorya. Ang dyaryo natin, respetado. Alam niyo yan. Political news, local economy, agriculture. Hindi mga istorya ng aswang at altar ng laman loob. Kung hindi to totoo, bakit parang may natatakot kayong masagasaan? Kasi minsan, kahit totoo, hindi sapat ang totoo. Kailangan din ng tamang timing, ng tamang ebidensya, ng consensus. So ayaw nyo dahil walang gustong maniwala? Ayaw ko dahil baka may gustong magpatahimik. At ayaw kung kayo o ang pahayagan ang unang tamaan. Ma'am, hindi nyo naiintindihan eh. Ako pa ang hindi. 20 anyos ako nang unang beses akong tumanggap ng kwento tungkol sa mga halimaw sa bundok. Hanggang ngayon ni isa, walang na-publish. Walang maniniwala sa mga aswang-aswang na yan. So, yun na yan? Alam nyo, pwede nyo yung i-publish pero hindi ito ang plataporma. Saan namin to pwedeng ilabas? Hindi ko masasabi. Pero kung talagang totoo ang nakita nyo, ipagpatuloy nyo. Pero hindi dito. Salamat, ma'am. Pasensya na kung... Walang dapat ikahiya. Hindi lahat ng scoop kayang tanggapin ng mundo. Pero kadalasan, yon ang mga mahalagang kwento. Kahit hindi maniwala ang tao, alam natin kung anong nakita natin. At yon ang magiging dahilan para hindi kayo tumigil. Ilang buwan na ang lumipas mula nang maranasan nila ang kababalaghan sa baryo ng mga babaeng magaganda. Tinupad nila ang sinabi nilang pangako. Magbabago na sila ng linya ng pagsusulat dahil ayaw na nilang bumalik sa mga kwentong may halimaw sa dilim.